Direktor Kian, malapit nang ilabas ang laro. Mayroon pa bang kailangang ihanda? Kahit ano. Akala mo ba talaga na ikaw ang champion sa paggawa ng laro? Clean copy walang kwenta ito. Ano bang makikita dito? Mga departamento, maghanda na. Malapit nang ilabas ang laro. Master, na-break ng ating laro ang record ng downloads. Nagawa natin. Nagtagumpay ang ating laro. 5 taon na tayong nagpupursige. Sa wakas, nakagawa tayo ng sarili nating 3 i-game. Ito. Talagang nagawa niya ito. Alam kong magtatagumpay ang ating team. Sister Kimi, kung hindi dahil sa'yo, na nag-overtime araw-gabi at nakakuha ng pondo, baka hindi natin marating ang araw na ito. Master, buti na lang nandiyan ka. Kung hindi, Huwag ganyan. Pagod ka na. Mamaya kakain tayo sa labas. King Yi. Ikaw ang tunay na bayani ng proyektong ito. Ito ay resulta ng ating sama-samang pagsisikap. Congratulations, mahal. Talagang karapat-dapat sa titulong. Queen ng World Game Championship. Nang ilabas ang laro mo, agad itong nanguna sa charts. Alam mo namang nagbibiro ka lang. Okay, ngayong nailabas na ang laro, hindi na tayo masyadong busy. Bukas, sumama ka sa akin sa prenatal check-up ha. Dahil sa overtime mo, ilang beses na tayong na-delay. Sige, alam ko. Siguradong pupunta ako. Okay, magkita tayo mamaya. Mahal kita, mahal. Sister Kimi, ang konsepto at produksyon ng laro natin ay galing sa iyo. Magkano kaya ang makukuha mo sa pagkakataong ito? Sa totoo lang, hindi importante ang pera. Basta ang binhi na aking itinanim ng buong puso. Ay lumago ng malaki, masaya na ako. Salamat sa inyong lahat sa pagsisikap para sa Luching Tech, ang inyong pawis at puso, ang nagdala ng tagumpay sa Liking Tech. Pero ang ating kumpanya ay patas sa pagbibigay ng gantimpala. Narito ang 2 pinakamahalagang empleyado ng kumpanya. Sina Qian Guangjin at Ye King Yi, pumunta sa entablado. Guangjin, ang tagumpay ng larong ito. Ikaw ang tunay na bayani ng kumpanya. Palakpakan. Ang lahat ng creative ideas. ay galing kay Kingi. Bakit siya pa ang Naging bayani KPA. Pero ngayon, kailangan na nating banggitin ang isa pang empleyado. Si Yiping Yi sa kumpanya. Ginamit ang pagbubuntis para iwasan ang trabaho sa weekend. Ilang bises gumamit ng oras ng overtime para matulog, malubhang nilapastangan ang interes ng kumpanya. Hanggang nagtangkang nakawin ang gawa ni Director Kian. Parang uod sa trabaho, daga sa koponan. Ngayon, ang kumpanya namin ay magpapatawag sa kanya. Ing dismissal. Boss Yu, ano ang ibig mong sabihin? Paano ako naging odd sa kumpanya? Anong ibig kong sabihin? Dahil Montag alam, on weekend. Para maramdaman ng lahat ang ganda ng overtime. Ang saya ng trabaho. Ikaw, di ka nagpaalam. Nagpa-prenatal check-up. Di IBA? Boss Yu, wala nang maitatag ang kumpanya 5 taon na ang nakalipas. Kahit weekend, kahit bagong taon. Nasa kumpanya ako nag-overtime. Itong prenatal check-up lang. Ako pumunta sa ospital. Nagbulakbul ba ako kahit minsan? Takbo ba ang bata sa tiyan? Ito ay iwasan ang trabaho. Di mo alam kung magkano ang makukuha niya. Kung sumikat ang laro. Ngayong buntis. Magsasabong pa at may subsidy. Mukhang mas maayos na agad na resolbahin. Boss Yu, ang larong ito ay aking ideya, aking plano at aking ginawa. Ang pinakamahalagang bahagi. Di ako umiwas sa trabaho. Kung di ako nagbigay ng pagkakataon, makakagawa ka ba ng laro? Kung wala ka, di na andar ang kumpanya? Teknolohiya, TSK. Kapag sumikat ang laro, anong talento ang di ko mahihir? Kapag hinir ko na ang champion na si Queen sa palaro, wala ka ng kabuluhan. Ang babae ng Kingi ay tama. Nakita ko mismo kung paano niya unti-unting ginawa ang laro. Kayo, ano ang karapatan niyo na sabihin yan? Gavania? Kalokohan. Malinaw na si Qian Guangjin ang gumawa. Tama. Ang larong ito, simula sa pool, ako lang ang gumawa.
Walang kinalaman sa'yo. Kian Guangjin, ano nang kalokohan ang sinasabi mo? Sa mga taong ito, ano pa ang ginawa mo bukod sa pagiging tamad? Kalokohan? Halika, tingnan mo. Sino ang nakalagay na may akda ng laro? Chen Guangjin. Hahaha. Ikaw kayo. Mandurugas kayo. Ako ang gumawa nito. Anong karapatan ninyong kunin ang pinaghirapan ko? Tumahimik ka. Isang babae lang ang gumawa ng ganito, kagandang laro. VDBA? Lahat ng ito ay pagmamahal namin bilang mga lalaki. Baliktad ang mundo ninyo. Ako talaga ang... Yikingi, ngayon ikaw ang nagnanakaw. Nang pinaghirapan ko, ang mga taon ng pagsisikap at taglikha ko, ninakaw mo lahat. IHA Oblakida. Tama. Nitong mga nakaraang taon, pabigat ka lang at nakinabang sa kumpanya. Na-file na namin ang kaso. Dapat kang magbayad ng 2 milyon sa kumpanya. Ang ginawa ko, ipapangalan sa iba. Tapos ako pa ang magbabayad ng 2 milyon? May problema ba? Nitong mga taon sa kumpanya, wala kang naitulong. Ginamit mo pa ang resources para sa sarili mong kapakanan. Hindi ba dapat kang magbayad? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kalokohan? Sige, tutalos an kita. Ang tubig na ininom mo, ang computer na ginamit mo. Libre ba yun? Adong UPNMO. Pati pagpunta sa CR, hindi ba gamit ang kuryente at tubig ng kumpanya? Hindi ba dapat bayaran yun? Guangjin, nakalimutan mo ang pinakamahalaga. Walang kwenta ka. Kung may kakayahan ka lang, 1 taon lang, matatapos na itong laro. Nasayang mo ang 4 na taon ng kumpanya. Mabait pa kami sa 2 milyon na penalty. Tama si Boss Yu. SA tingin ka o. Dapat bayaran din ni Yikingi ang renta ng opisina. Kung pwede pang kunin ang maternity benefits niya at pilitin siyang magbayad. Lalo akong makakatipid. Nag-ambisyon pang palitan ako. Akala MO World Game Champion ka, Queen? Walong haya. Anong ginagawa mo? Nagpapira ka ba? Pabalaan kita. Ayoko sa mga babaeng ginagamit ang pagbubuntis para makapangikil sa kumpanya. Huwag mo kong subukan. Tama na. Nagdradrama ka pa? Hindi naman natin yan, anak. Wala na ba kayong hiya? Paano ka nakikipag-usa sa superior mo? SA mo at superior. Ilang taon kong inalay ang buong lakas ko sa kumpanya. Mula planning hanggang execution, ako ang gumawa. Kunin ninyo ang credit, tapos ako pa ang magbabayad. Pwe, sinasabi ninyo wala akong ambag. Alam ba ninyong, May records ako ng lahat ng trabaho ko. Aray. Tingnan ninyong mabuti dito. Nakasulat ang pangalan ko. Yikingi, ikaf talaga. Lihim mong binago ang pangalan mo. SA akin dapat lahat yan. ebidensya. Anong ebidensya mo na ninakaw ko yan? Ikaw, anong ebidensya mo? Nasa'yo talaga yan? Pwede kong patunayan ang tungkol sa master. Si Jiang Shuang ay, estudyante mong tinuruan ng 3 taon. Paano magiging credible ang sinasabi niya? Dahil nga tinuruan ko siya ng 3 taon. Kaya niya ako kilalang kilala at makapagsabi ng totoo. Kaya gawin nating testigo si Jiang Shuang. Pahumatol kung sino ang tama. Jiang Shuang, sabihin mo lang ang diretsyo. Ako ang bahala sa iyo. Sige, sasabihin ko na. Halika. Nandito ang MGA Daily Work Materials ni Master. Patunay kung ano ang totoo. Ito ano to? Ako ang magpapatunay, totoo lahat ng sinabi ni Director Qian. Ang master kong si Yikingi, sa oras ng trabaho, puro panonood lang ng sariling ultrasound pics. Jiang Shuang, ano ba yung sinasabi mo? Ang tagal kitang inalagaan tapos. Master, aminin mo na, kunwari nag-overtime ka. Pera lang talaga habol Montag. At ninakaw mo pa ang Work ni Director Qian. Jiang Shuang, all these years. Paano ako nagtrabaho, di mo ba alam? Sobrang effort ko sa'yo, tapos. dahil alam ko, kaya ako nagsasalita ng totoo. Master, wag Montag po sana ako sisihin.
Paano ako angat kung hindi kita tatanggalin? Jiang Shuang, lahat ng alam ko itinuro ko sa'yo. Di ko inakalang ang pinaghirapan kong estudyante. Ang magiging dahilan ng pagkawasak ko. Tinuruan kita para nakawin ang skills ko. Nagpanggap ka lang sa company para sa maternity leave at sahod. Libreng maternity leave. Master, dapat may konsensya ka, baka ang anak mo. I'm aging Down syndrome o may brain damage. Kama, yan. Ha ha ha. Yichingi tignan mo. Kahit paborito mong estudyante nagsumbong sa iyo, anong ipakakaila montag PA, Yikingi? Ano PA beng masasabi montag? Guard, itong istorbo. Palayazin montag. Sino nang may lakas ng loob? Boss Yu, si Jiang Shuang ay estudyante ko. Normal lang na makuha niya ang mga ito. Nagkunsa ba siya kay Kiang Wongjin? Kaya madali lang niyang ako ng niloko. Yikingi, bilang estudyante mo si Jiang Shuang. Kung tinalikuran ka niya, ibig sabihin may problema sa pagkatao mo. Nasa tama siya. At dapat mong suriin ang sarili mo. S.A. halip. Ikaw pa ang nagtatangka. Ikaw, Boss Yu, sino ba talaga ang gumawa ng laro? Alam mo sa sarili mo, kung wala ang kanyang core technology, hindi kayo magtatagal. Katarant aduhan. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Nakalimutan kong sabihin, inanyayahan ko na ang pinakasikat ngayon. ZMS? Jiangning. Pa-endorse ang larong ito. Hindi siya tumatanggap ng kahit anong commercial. Kapag dumating na ang champion na si Queen, hindi lang development, kundi maging top isa sa industry ay madali na lang. Jiang Ning. Ako ang nagkamali, pinilit ko pa si Mama. Na-endorse ang laro ng kumpanya. Mukhang hindi na kailangan. Naloko ako, wala akong pag-iingat, tanggap ko iyon. Pero ako si Yekingi, hindi ko hahayaang maibigay ang laro ko ng ganun lang. Sa loob ng isang araw. Kung walang update mula sa akin, mag-crash ang laro. At ang sikat na artista na pinapangarap ninyo, tatanggi din agad sa endorsement. Henke na Niula. Sige, hintayin natin ang mangyari. Hintayin natin, aray. Sa hinahap, hindi na tayo. Magal-ebel. Hintayin natin saan? Aha. Tara na. Balang araw, magmamakaawa siya sa atin. Anong core technology? Pwe. Lahat ng achievements mo, nasa akin. Ano bang hindi ko kayang solusyonan? Itong si Yekingi, dahil lang siya. Original team, nagmamalaki. Malapit na siyang magbayad. Mga kasama, may magandang balita ako. Ang kumpanya natin, opisyal na magiging King Feng Group. May bagong opisina na para sa inyo, bukas. Lipat na tayo. Ha ha ha. Bagong kumpanya, bagong lugar. At may tulong pa ni Queen. Ang King Feng ko ay magiging pinakamalakas sa gaming industry. Director Chen, malas. Nag-crash ang laro natin. Ano? Ano? Nag-crash ang laro. Ano ang nangyari? Anong nag-crash ang laro? Paano nangyari yun? Hindi na makapag-login sa laro ang lahat ng malalaro sa buong mundo. Pinagmumura kami at sinasabing ibabalik ang pera. Ano nangyari? Guangjin? Ito. Boss Yu. Iyak na si Yekingi ang may gawa nito. Hindi siya kontento sa desisyon mo. Sinadya niyang sirain ang laro. Para tayo ay mapahamak ang sama niya. Tara, unahin nating ayusin ang laro. Bukod pa rito, buong industriya ay ban SI Yichingi. Hindi ko inakalang ako ang kampiyon ng World Game Championship, si Queen, ay mapapahamak sa punto ng pagkaban sa industriya. Ano na, nahanap na ba ang solusyon na iyon? Kitang-kita lang na kailangan i-update ang laro, pero yung mga hindi pa niya nasasabi sa akin. Walang kwenta, hindi mo pa magawa na maayos. Boss Kian, mga plano montag. Ang dahilan nito, ngayon ako pa ang sinisisi mo. Hanapin montag agad. Kung hindi mo mahanap, wala kang makukuhang 200K. Wala pa ring nahahanap na solusyon? Boss Yu, hinahanap na namin, hinahanap na. Alam mo ba kung gaano ka-urgente ang sitwasyon? Puro mura na lang sa online, lugi na ang kumpanya. Ng milyon-milyon. Ginawa na namin ang lahat na makakaya namin. Zi Yiking na yan. Bago umalis, pinagtripan pa tayo. Ginawa ang lahat? Hindi kayo hinir para gawin lang ang lahat na makakaya. Kung hindi nyo maayos ito, wala kayong silbi. Ay naku, nalimutan ko talaga ito. Lulin. Uun ka, bakit hindi ka unaisip yun? Sa murang edad, nakapagtatag siya ng pinakasikat na kumpanya ng laro sa mundo. Madalas pa siyang nakakakuha ng tulong mula kay Queen. Kung makakakuha rin tayo ng tulong ni Queen, pero wala kang hiya. Tama na, alam ko naman na wala kang kakayahan. Tuto lang, may contact na ako. Kay Boss Lu.
Kailangan nating kausapin siya agad para mapunta si Queen dito. Ay nako, tigilan mo na yan. Ikaw ang kampiyon ng World Game Championship. Ang dakilang Queen dahil sa mga taong ito. Nag-aalala ka ng ganito. Hindi worth it babawiin natin ang ating mga tagumpay. Galit lang ako, ang hirap ng pinaghirapan ko, ninakaw lang. Hindi pwede, kukunin ko ang lahat ng pinaghirapan ko. Paalisin ko sa industriyang to ang 2 salot na to. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Sino to? Hoy, Boss Lou. Kumusta, Boss Lou? Ako yung kaibigan mong si Boss Lee. Yung nag-recommend sa'yo kay Xiao Yu. Nakalimutan mo na? Nga pala. Ganito kasi yun. Gusto sana kitang kausapin about kay Queen. CJ. Ilang beses na akong kinontak ng King Feng Group. Gusto ka talaga nilang kunin bilang game consultant. Akala ko busy ka, tumanggi ako. Eto na naman sila. Bakit ngayon ko lang narinig yung King Feng Group? Sa bagay, bagong tayo lang daw na kumpanya. Mukhang wala silang magagaling na tao. Maliit na kumpanya? Honey, gusto kong subukan. Naiintindihan ko kung gaano kahirap. Magbuhat ng laro mula sa wala. Kaya, Yung kalagayan mo. tutulong lang naman, di naman mabigat yun. Huwag kang mag-alala, alagaan ko ang sarili ko. Ay naku, may malaking kumpanya ka, di mo inaasikaso. Gusto mo pang magpakapagod? Sige, bukas ihahatid kita. Yes. Pumayag na si Queen. Bilis. Maghanda ang lahat ng departamento. Ibubuhos natin ang pinakamalaking welcome para sa kanya. Si Yuking to, ayaw maniwala na kaya ko? Kailangan pa talagang maghanap ng champion. Lakasan ang loob. Mga kasama, malaking tao ang darating sa kumpanya ngayon. Nasa kanya ang pag-asa ng kumpanya. Para malampasan ang krisis. Magpakita tayong lahat. Opo. Parang dumating na. Bilisan. Ayos. 1, 2, 3, sabay. Yi King Yi. Ginulo mo ang kumpanya ko, tapos magpapakita ka pa? Huwag kang mag-akalang dahil buntis ka. Makakakuha ka ng ayuda. Walang ginianan. Anong ginagawa ninyo dito? Ano ang koneksyon ninyo sa King Feng? Bakit? Curious ka? Manghihingi ba ng pera? Yi King Yi, baka naman. Di mo alam kung sino ang ama ng sanggol? Pinatalsik ka na. Nandito ka PA. Naghahanap ka yata ng mapagkukunan ng pagkain para sa bata. No? Haha. Pinalitan namin ang pangalang binigay mo. King Feng Group na ang bagong pangalan. Layunin namin. Umalis ka na, hindi ka karapat-dapat dito. Paano ka naglakas loob na bumalik? Ganito ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Mababa ang tingin ko sa sarili ko. Kayo ang magaling, may butas ang laro. Bakit hindi pa naayos? Kailangan pa bang magpalakas ng loob para lang ako ay imbitahan? Kalokohan. Sino ang nag-imbita sa iyo? Boss Yu, tingin ka o. Alam niya na darating tayo ngayon. Maligayang pagdating sa Queen ng laro, sinadya niyang pumunta. Nangguk ulo. Queen, Yi King Yi, gusto mo Tag NG pera? Hindi pa pwedeng ibang oras? Gusto mo bang sirain ang aming kumpanya? Hindi ba? Sedge, gusto mo ng pera? Ito ang pera mo, lahat ito ay para sa iyo. Ano ba yan? Nagpapanggap ka pa? Kanino ka nagpapanggap? Hindi ba't gusto mo ng pera? Ito na, ano ba? Hindi ba sapat para sa anak mo? Zapat na ba? Ha ha ha. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Huwag mo kaming abalahin. Para salubungin si Queen. alam nyo ba? Ang Queen na sinasabi nyo ay, Boss Yu, may problema. Maraming malalaro. Hindi na ma-open ang laro. Nasayang na. 50 milyon. Ano? 50 milyon? Yi King Yi. Tingnan mo ang ginawa mo. Napakalaking pinsala sa aming kumpanya. Napakalaking pagkawala. hindi ba't ikaw ang nagtanggal sa akin? Hindi mo ba alam na dapat ayusin muna ang problema sa laro? Bago ka umalis? Ano? Huwag na nga mag-usap. Pasok ka na at ayusin mo ang problema sa laro. Ang 2 milyon na dapat mong bayaran. Baka vida kong babazan. Hindi, ikaw ang nagtanggal sa akin, tapos ako pa ang mag-aayos ng problema? Yuking, nasipa ka ba? Nagyan mo ang gin? Ako? Hindi ikaf? Ang larong ito ay akin din, pwede kong tulungan kayong ayusin, pero may kondisyon ako. Pakitang tao muna natin siya. Pagdating ni Queen, itataboy na natin siya. Anong kondisyon? Una, ibalik ang mga bagay na akin. Mga shares, bonus, at nominasyon walang dapat mawala. Pangalawa, gusto kong tanggalin mo. Sikyan mo ang Jin at ang mga taong ito. Pangatlo, gusto kong mag-public apology ka sa akin online.
Imposible. Yiking Yi, akala Montag kung sino ka. Kahit magpakamatay ako. Kung makatiwakan mula sa taas ng building na ito, hindi ko gagawin yan. Bayaran ka namin at humingi ng paumanhin. Sige Yuking, yan ang sinabi mo. Boss Yu, 50 milyon na ang nawala. Kung magpapatuloy pa tayo ng ganito. Anong kinakatakot mo? 50 milyon lang yan, maliit na halaga. Kaya ka o yan, Yuking. Hinte lang tayo, hinte. Pagdating ni Queen, papagkakitaan niya tayo ng 5 bilyon. Sigurado ka? Akala mo ba, di nagagana ang laro ko kung wala ka? Basta nandiyan si Queen. Dahil ako matatalo, Yuking. Boss Yu, masamang lagay. 1 bilyon na ang nawala. SA Atin. Ayos lang yan, hintayin natin si Queen. Nasa daan na si Queen, malapit na siya. Papagkakitaan niya tayo ng 10 bilyon. 10 bilyon, haha. Boss Yu, patuloy ang paglaki ng lugi ng kumpanya. Papunta na sa 10 bilyon. 10, ay naku, ay naku. Di na pwede, tatawagan ko na siya. Di na pwedeng maghintay. Tatawagan ko na siya ngayon. Hello, sino to? Queen? May kailangan po ba kayo, Boss Yu? Yiking ako to, SI Queen ang kausap ka o. Anong pakialam mo? Sa totoo lang, ako ang queen na hinihintay ninyo. Queen, Paano nangyari yon? Si Queen ay World Champion SA Game Development Competition. Paano ka naging Queen? Buntis ka pa naman? etong tawag na to, paano mo ipapaliwanag? Paano ipapaliwanag? Siguradong may ginawa ka. Pinilit mo akong iwan ka. Pa humingi ng bayad pa. Kaya hinak mo ang phone ko. Yuking, kaninang umaga ba nung lumabas ka? Naligo ka ba? Anong ibig mong sabihin? Kasi parang ang daming tubig sa utak mo eh. Simula nang dumating ako, di ko man lang nahawakan ang phone mo. Saan ako may oras para i-hack yung sira mong phone? Ay kao, Yichingi. Huwag mong isipin na di ko alam. Plano Montag lahat. 2. Alam mong mag-invite kami kay Queen. Ngayon, kaya ka naggulo. Tama. Sinadya mong di ko makontak si Queen. Pa, di namin masolusyonan ang problema. Gusto mong maghiganti. Hintayin mo, isasampa ko sa iyo ang demanda. Bayaan ang lahat ng aming pagkawala. Wasyo, tingnan mo ang itsura ni Yikingi. Ibenta ang sanggol sa kanyang tiyan. Hindi kayang bayaran ang ganito karami. Hahaha. Kayo. Dati, bulag ako, Yekingi. Na nakipagtrabaho sa inyong mga masasamang tao na matagal. Karapat dapat lang na magbayad kayo. Heto. Libreng kontrata sa paggawa. Ah, pirmahan mo na ito, abay sariling bulsa mo. Magtrabaho ka pa sa amin ng 10 taon, ang usapin ngayon. Pinapatabat ka na, Yikingi, pirmahan Montag na. Pirmahan mo, pirmahan. Ang galing-galing din yung lahat. Hindi ako pipirma, imposible. Hindi kayo naniniwala sa aking pagkatao, di ba? Kaya tingnan ninyo kung ano ito. Ano ba ito? Talagang hindi ka susuko, hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Kung ikaw ang Queen, hindi lang hindi mo kailangang magbayad. Kakainin ko pa ang kontrata. Hahaha. Ito, paano possible? Yuking, natatakot ka na ngayon? Ano ba ito? Anong ginagawa mo? Hoy, Yikingi, anong ginagawa Montag? Huwag kang magkunwari dito. Hindi ka namin hinawakan. Huwag kang magpangga. Ginagamit mo ang sanggol mo para manloko. Sino ka ba para ibagsak ang aking sertipiko? Guangjin, sobrang init ng ulo mo. Naku, Bosyu, huwag kang maniwala agad. Sa sinasabi ng iba, itong Yikingi. Puro kasinungalingan, handa na siya sa lahat ng ito para manloko. Sertipiko ng karangalan, 100 piso lang ang isang tali. Isang sertipiko lang, ano ang mapapatunayan nito? Talagang wala ng lunas ang dalawa ninyo. Yikingi, huwag kang magpakapal na mukha. Kung gusto mo ng pera, kunin mo ang pera sa sahig at umalis ka. Huwag mong hadlangan ang pag-unlad ng aming kumpanya. Ang pag-unlad ng inyong kumpanya, kung wala ako, walang larong ito. Dapat bang sila ko lahat? Ikaf. Yikingi, huwag mong isipin na hindi kita. Kayang kontrolin, alam mo ba kung sino si Queen? Sino ang nag-imbita? Si Lulin, ang pinakamataas sa industriya ng laro. Kung nahadlangan mo ang pagpasok ni Queen, iyon ay, pinarangalan mo si Lulin, inaway mo siya. Anong magandang kahihinatnan nito? Oh,
Kung gayon, bakit hindi mo tawagan si Lulin? Hayaan mo siyang sabihin sa iyo kung sino talaga ako. Hindi ko pwedeng hayaan na ang 5 taon kong pinaghirapang laro ay masisira lamang sa kanila. Kung malaman ni Lulin na may nagpapanggap bilang kanyang tao, sigurado magagali siya at pagkatapos ay titingnan ko siya kung paano siya mabubuhay sa industriyang ito. Sino yan? Hoy, halika rito. Ay, Boss Lou, ay, talagang pasensya na po. Kailangan ko ang tulong kayo. Hindi ba kayo ang tumulong sa akin na ipakilala si Queen, ngunit dito sa amin. May nangyaring problema, may isang siraulo na nagpapanggap bilang si Queen. Ano po ang gagawin natin dito? Nagpapanggap bilang queen. Sino nang may lakas ng loob na gawin yon? Na magpanggap bilang si Kimi? Ah, siya ay dating empleyado ng aking kumpanya. Dahil hindi siya nakaabot sa pera ng kumpanya, palagi siyang nakakagulo. At nang malaman niya na kami ngayon sa kumpanya, ay bumati kay Queen. Siya ay nagpanggap bilang si Queen para humingi ng pera. Ganun ba? Boss Lou, iniisip ko na si Queen ay inirekomenda ninyo ng husto. Ngayon may nagpapanggap bilang Queen. Hindi ba parang ginagago kayo nito? Huwag kang magpuri, inirekomenda ko si Queen. Dahil hindi ko kayang tiisin na malibing ang kampiyon, wala nang iba pa. O, ano nang sinabi mo kanina tungkol sa nagpapanggap bilang Queen? Ang aming empleyado, nagpapanggap bilang Queen. Ano po, ako na ang bahala o ako na ang bahala para sa inyo? Kahit si Queen ay pinangahasang pagtularan, tunay na basura ng industriya. Hindi ito mahirap, papagawa ko muna ng pahayag. Upang ganap na itapon ng taong ito sa industriya, Ila the way. Ano ang pangalan niya? Zia ay Zi Yiking. May mali ka ba ang tunay na pangalan ni Queen? Ay Ikinyi. Ano? Anong sinabi ninyo? Siya ay si Yiking. Boss Lou, Buntes PA Zia. Tama siya nga. May nangyari ba? Hindi, Boss Lou, pasensya na po. Pagkakamali lahat ito, pagkakamali. Kung ito ay pagkakamali, ipaliwanag mo ng maayos. Sige, maging tapat ka. Boss Yu, kinainizan niya si Boss Lou. Ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Huwag nang mag-alala, Boss Kian. Ako na ang bahala. Ako na. Di akong paparusahan ko itong si Ikingi. Para matuto siya. Dapat bilisan ko na. Pagkamalan ni Boss Lou ako ang nagpasahili. Pa sa kanya. Hindi ba't ako'y tiyak na angat sa buhay? Bitawan mo siya, ako na. Ay naku, ano ba yan? Tigil. Sinong nag-utos sa'yo na saktan siya? Alam mo ba kung sino siya? Boss Yu, siya ang hinahanap natin. Ang Queen. Ano ba yan? Paano niyo nagawang gastusin ang Queen? Xing I Ono BA2. Parang nagkagulo tayo sa hindi sinasadya. Si Qiang Wangjin ang may kasalanan. Niloko niya ako kaya nagkaintindihan tayo. Kaya hindi ko nakilala na ikaw pala ang Queen. Yuking, itigil mo na yung pagpapanggap mo. Hindi ba sabi na nandito ako parang hinaya? At gusto niyo akong paalisin? Sige, aalis na ako. Bahala kayo kung sino ang kukunin niyo para sa laro. Huvak naman. Kinyi, bibigyan kita ng pera. Hindi ba compensation lang naman ang hinihingi mo, Tak? Tama na yang kalokohan. Balik na tayo sa trabaho. Yuking, alam mo ba ang ginawa mo? Wala ka bang konsensya? Sige na Kinyi, kasalanan ka o kanina. Pasensya na, para na, bumalik na tayo sa trabaho. Yuking, ako si Yakingi, hindi niyo ako basta-bastang. Maaaring utusan at paglaruan. Kapag nagkamali, dapat may kapalit. Paano naging Queen itong si Kinyi? Ang problema na dulot ng Queen. Kung wala siya, walang makakalutas nito. Hindi ko pwedeng isuko ang larong ito. Sa Kinyi, humihingi ako ng tawad. Masaya ka na? Masaya? Hindi ako masaya. Kanina sinabi ni Boss Yu na kung ako ang queen, kakainin niya ang kontrata ng kompensasyon. Ano sa palagay niyo? Boss Yu, lugi na ang kumpanya natin. Ng 1 bilyon. Kung magpapatuloy pa to. Kakainin ka o? Ayos. Kinyi, pwede na ba tayong bumalik sa trabaho? Siyempre, hindi. Hindi ko sinabi na kapag kinain mo, babalik ako para magtrabaho para sa'yo. Kinyi, hindi ka pala marunong tumupad sa pangako. Kanina, pinag-usapan natin kung nagalit ba ako o hindi. Ito ang parusa mo sa akin dahil sa masasakit mong salita at paninirang puri. Hindi ito kompensasyon. Gusto mo pa ng kompensasyon? Ano pa? Ang mga pinsala mong ginawa sa akin, pwede bang? Kalimutan na lang. Talaga namang parang lola kang pumipili ng persimon. Ang laging pinipili ay yung malambot. Kinyi, grabe na yang sinabi mo, Tak. Sa mga taong ito, masama ba ang trato ko sa iyo? Gusto mo magtrabaho, pinagtatrabaho kita. Gusto mong gumawa, pinagagawa kita. Niloko ba kita? Alam kong hindi ka kontento sa kompensasyon, pero hindi ba sinabi ko na? Trading mark discount? Ano pa ba ang gusto mo? Ano pa ba ang gusto ko?
Tingnan mo ang sinasabi mo. Anong klaseng salita yan? Naku, King Yi. Sa ating relasyon, talaga bang papabayarin kita? Divya? Yung nga, sabihin mo, ano ang kompensasyon na makakapagpasaya sa'yo? Simple lang. Una, ibalik mo ang mga bagay na akin. Mga shares, bonus, nominasyon, walang dapat mawala. Pangalawa, alis mo ang mga tangkulan niyo. Sa trabaho. Pangatlo, gusto kong mag-public apology ka sa akin online at dagdagan mo pa ng 10% ang shares ko. Gusto kong maging major shareholder ng kumpanya. Xiao Ye, ito. Boss Yu. Kung ayaw ni Boss Yu, edi huwag na. Hoy, teka muna. Naku, ikaw, kung ibang bagay, baka pumayag ako. Pero yung pangatlo, hindi ko talaga kayang pumayag. Kapag nag-apologize ako, masisira ang reputasyon ko. Hindi ba puro mura ang abutin ko? Ang reputasyon mo ay reputasyon, ang sa akin hindi. Ngayon sa internet, ang cyberbullying sa akin ay pantayan lang. Sa puntong ito, hindi ako magpapatalo. Pakitang tao muna, pagkatapos niyang maayos ang problema, titingnan ko kung paano. Ayusin ang munting ito. Sige, King Yi, pumapayag ako. Tungkol sa problema sa laro ng kumpanya ko, dahil lahat ito sa akin, sa pag-alis ng mahalagang empleyado, dahil kay Yi King Yi, opisyal akong humihingi ng paumanhin. Kay GNG, Yi King Yi, sana'y maging mabuti ang loob mo, at bumalik sa kumpanya. Upang tulungan kaming malampasan ang krisis. Ayos na pia ito, Yi King Yi, nasiyahan ka na pia? Yuking, mga dapat mong gawin ito. Nakuha ko lang ang nararapat sa akin. Ito ang narapat sa'yo. Ngayon, maaari na ba nating ayusin ang problema? Sinabi ko na, ito ang mga bagay na ginawa mo sa akin noon. Nakabayaran. Gusto mong bumalik ako para ayusin ang problema? Iba na ang presyo para doon. Ikaf. Kanina, tumawag ka kay Lulin. At sinabi mong kukunin mo si Queen sa anong presyo. Yikini, huwag kang masyadong magmalabis. Kung ayaw ni boss yun na gumastos. Ed, huwag na. Payagan muna natin siya, madali siyang apihin. Pagkakitaan natin ulit, saka na ako magbabago ng isip. Gagastos ako. Paano ako hindi gagastos? Kontrata. May naisip ako. Boss Yu, naisip ko na ito noon pa. Ang solusyon sa problema. Yichingi Humph. Siya ang ugat ng lahat ng problema, lahat ng gulo. Siya ang may dala. Kung kukunin natin siya pabalik. Baka gamitin niya ang issue sa laro para i-pressure ka. Papayag ka ba o hindi? Huwag mong kalimutan. Siya ang queen. Kahit sa hinaha, kung malutas niya ang problema, ang industriya, kilalanin siya. O kilalanin ka? Nga pala, ako si Yuching, ang lalaking magiging hari ng industriya ng laro. Paano ko siya papayagang mangibabaw? Kung ganong, Yi King Yi. Huwag mo nang pakialaman ang kumpanya namin. Ako ang nagbigay ng ETH kay Jiang Shuang. Kaya mo ang Jin, alam mo ba, na pwedeng sirain ng laman ng ETH ko ang laro? Yuking, naniniwala ka ba talaga? Sa sinasabi ni Kiang ang Jin? Yi King Yi totoong queen ka. Pero hindi rin naman mahina si Director Kian namin. Huwag mo nang pakialaman ito. Kahit gamitin ang USB na iniwan mo, ano naman? Kung maayos ang problema ngayon, anong problema pa ang darating? Hindi ako makikipagkompromiso sa'yo, Yuking. Si Kiang ang Jin, tanga. Wala siyang alam. Akala mo ba ganun kadaling problema? Ay masosolusyonan agad? Boss Yu, naayos na ang problema sa laro. Oo, Yichingi, nakikita mo? Kahit wala ka, naayos pa rin ang problema. Kiang ang Jin, kung susundin mo talaga. Ang laman ng ESB, masisira ang laro. Ay naku, nag-overreact ka lang. Qian Gwangjin, ipagpaguran ng mga tauhan mo ang trabaho. Gusto kong makita ni Yi King Yi kung paano ko abutin ang rurok sa larong ito. Ito ay 5 taon kong pinaghirapan. Pabalikin mo si Jiang Shuang. Ilang gabi at araw ko itong pinaghirapan. Hindi ko hahayaang masira ang laro. Hui, ano NG mazizira? Mukhang. Hindi mo kami kayang kontrolin, nag-breakdown ka na, o kaya. Sa kumpanya namin, wala ka nang mauto, nalulugi ka na. Boss Yu, paalisin mo na siya sa kumpanya. Para mawala siya sa industriyang ito. Pero, ang Champion NG World Game Development Competition, ay ang kaya bang tanggalin? Anong champion? Mukhang binili lang niya yan. Isipin Montag. Nagsimula ang kumpanya natin, wala man lang investor. Bakit siya, isang champion, pupunta sa atin? Oo nga. Ang sikat na champion na queen, nagpakilalang incognito. Pumunta sa kumpanya ko, hindi makatuwiran. Isa lang siyang mapagpanggap. Hui, hindi ba niya sinabi? Na-close niya kay Boss Lu, S.I. Lulin? Bakit hindi siya magtrabaho sa Lu Corporation? At tumunta pa dito? Ang galing ninyong dalawa.
Baka hindi alam ni Lulin na siya'y isang tunay na sinungaling. Baka gusto niyang gamitin ang koneksyon kay Lulin, bumalik sa kumpanya para sa maternity benefits. Hui, Yi Qingyi. Anong gagawin ni Lulin sa'yo kapag nalaman niyang niloloko mo siya? Niloloko ko si Lulin? Alam mo ba, na kami ni Lulin ay, Hui, hindi mo sasabihing ang bata sa tiyan mo ay kay Lulin? Ha ha ha. Yi Qingyi, mahiya ka naman. Bigyan mo ng dignidad ang anak mo. Huwag kang laging buntis na naghahanap ng ama. Kung alam, nagpapanggap lang, kung hindi. Baka marami kaya hindi mahana. Ha ha ha. Xiao Angjin, huwag kang magsalita ng masama. Kami ni Lulin ay tunay na mag-asawa. Yi Qingyi, alam ba ni Lulin na ginagawa mo siyang sismis? Hui, Boss Yu, huwag mong sabihin yan. Siya ay kilalang-kilalang queen. Mahirap makuha ang reputasyong yan. Sumasabit kay Boss Lu, baka sakali. Habang sumasabit, baka sakaling. Kunin ni Boss Lu ang anak niya bilang inaanak, edi, hindi na siya magugutom sa huli. Ha ha ha. Tama ka, hindi na niya kailangan. Nanalo ako dahil sa lalaki, ha ha ha. Yuking, nanalo ako ng marangal. Hindi mo kailangang magkalat ng chismis dito. Ano kung nakakalat ako ng sismis? Sasabihin ko sa'yo, si Yi Qingyi, isang taong walang koneksyon. Sa harap ng kapital, hindi man lang siya katumbas ng aso. Puro kasinungalingan at sismis ang sinasabi mo tungkol kay Lulin. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay sa industriya. Ganito pala ang iniisip ninyo. Akala ko ito ay aking pinaghirapan. Basta makuha ko lang ang nararapat sa akin, pwede akong bumalik. Kung ganyan ang sasabihin mo, edi maghintay ako. Magdudusa ka sa mga sinabi at ginawa mo. Sana matatag kayo, huwag kayong lalapit sa akin para humingi ng tulong. Ano ang tingin-tingin mo? Hindi ba kayo makakilos nang wala si Yi Qingyi sa kumpanya? Nagalit si Yi Qingyi kay Lulin. Maghintay ka na lang na ma-blacklist sa industriya. Pangarap lang ang paghahari mo sa akin. Ang resulta ng 5 taon kong pagsisikap. Talaga bang dahil sa? Mga tangang ito, mawawala lang ang lahat. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Yuking, dahil hindi mo na-appreciate ang kabutihan. Kung sinabi mo, Kung hindi kita tratuhin ng maayos, Qingyi. Alis na. Boss Yu, tingnan ninyo kung susundin lang. Ang paraan dito, masosolusyonan ang problema, alam ko na. Kaliva, sige. Boss Yu, buti na lang matalino kayo. Kung hindi, nasken na tayo ni Yi Qingyi. Na maliit na kite, hahaha, kayo talaga. Dahil sa inyong napakatalino at makapangyarihang pamumuno, malalampasan natin ang Lulin at magiging pinakamalaking kumpanya ng laro sa mundo, malapit na, hahaha. Ano ang nangyayari? Ano ang problema? Masama ang nangyayari, Boss Yu, ang ating laro ay tuluyang bumagsak. Kung magpapatuloy ito, masisira ang laro. Malapit nang mabangkarote ang ating kumpanya. Ano? Zizira? Baka. Tama ang lahat ng sinabi ni Yi Qingyi. Bilis, hanapin si Yi Qingyi, bilis. Paumanhin. Kung pinigilan kita noon, hindi ka magkakaroon ng premature birth. mahal, 5 taon akong nagsumikap. 5 taon ako. Huwag na magsalita. Ang mga buntis ay dapat iwasan ang emotional stress, MSE. Dapat mong ituon ang lahat ng atensyon sa pangangana. Nasaan ka? Qingyi, pakiusap. Iligtas mo ang kumpanya. Ngayon, ang laro ay ganap na bumagsak. Wala nang pag-asa. Hay. Aminin ko na ang iyong kampyonato ay iyong pinaghirapan. Humihingi ako ng tawad. Okay, ayusin mo muna ang problema sa laro. Ayusin mo, Tarna. Tahimik, ito ay silangan. Ang mga buntis ay natatakot sa ingay. Bawal ang maingay. Ang masamang tao na ito. Jin Chen, ganito ba ang pamamahala mo sa ospital? Sa loob ng 3 minuto, kung hindi maayos ang problema sa silangan, huwag ka nang magtrabaho dito. Qingyi, huwag kang matakot, nandito ang asawa mo. Ako na ang bahala. Yi Qingyi, hindi ba't nasasaktan kang makita? Ang iyong laro na nasisira? Ano ang gusto ninyong gawin? Sir, ang buntis ay malapit ng manganak. Bilang kasama, mas mabuti na huwag kang aalis.
Samahan mo ako, Lulin, samahan mo ako. Hindi aalis ang asawa mo, sasamahan ka niya, okay? Yikingi, humihingi ako ng tawad. Aminin ko ang pagkakamali ko, okay? Kung mabangkarote ang kumpanya, mababaon ako sa utang na 100 milyon, hindi pwede. Dapat masolusyonan ito ngayon. Yikingi, ano ang kondisyon mo, untak? Pumayag ako sa lahat, iligtas mo muna ang kumpanya, okay? Yikingi. Humihingi ako ng tawad. Yikingi. Si Boss Yu ay humihingi na sa iyo. Hindi mo ba pwedeng itigil muna ang iyong panganganak? Ito, ayusin muna ang problema sa kumpanya. Ayusin mo, tak na. Huwag mong masyadong isipin, maging mapagbigay ka. Yikingi, ngayon alam ko na ang pagkakamali ko. Ano man ang kondisyon mo, umayag ako, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang aking shares. Ikaw ang magiging major shareholder ng kumpanya. Ano sa palagay mo? Yikingi, pag-isipan mong mabuti. Kahit na ikaw ay queen, ano naman? Ilang pagkakataon ang mayroon ka upang makalikha ng isang laro na mas advanced kaysa sa buong mundo? Ito ay 5 taon mong pinaghirapan. Izuzuko mo, tak lang? Yikingi, oo. Magaling ka, ikaw ay henyo sa industriya. Ngunit ilang henyo ang may pagkakataong makaranas ng ganitong oportunidad? 5 taon. Gabi mong pinaghirapan ang larong ito. Hindi ba't nasasaktan ka na masira ito? Ilang 5 taon ang mayroon sa buhay? Ilang henyo ang makakatiis ng 5 taong paghihirap? Yikingi, kahit bigyan ka pa ng 5 taon, kaya mo bang gawin ito? Obra maestra? 5 taon. 5 taon kong pinaghirapan ito. Lulin, kunin mo ang laptop ko. Anong ginagawa mo, Kinyi? Ang katawan mo ang pinakamahalaga ngayon, ang mga tao sa labas. Pinapakiusapan ko na sila. Iyon ang pinaghirapan ko. 5 taon kong pinaghirapan ito. Lulin, alam mo ba kung gaano ko inaasahan ang larong ito? Galit ako kay Yuking. Pero hindi ko kayang ipagkanulo ang pinaghirapan ko. Sabihin mo sa kanila, gusto ko ang buong pagmamayari ng laro. Kapag pumayag sila, gagawin ko agad. Kinyi. CJ, Ganon na lang. Ano? Ang laro ko, bakit ibibigay sa kanya? Boss Yu. Kung hindi ito maayos, mabaon ang kumpanya sa 20 bilyon. Sabihin mo sa kanya, pumapayag ako. Nakikita mo ba ang software sa itaas? nakikita ko. Buksan, ay type ang X plus Lee. Lakazan Montag, bilis. Nakalabas na ang ulo ng bata. Tanggalin ang pangalawang software. Nakalabas na ang ulo ng bata. Kaya mo pa. Lakazan Montag. Yikingi, lumabas ka na. Sa huli, isaksak ang software sa bilis. Naglo-load ang game plugin, 3% na. Tuloy lang. Yikingi, hindi ba pumayak na ako sa'yo? Lumabas ka na. Ganun na lang ang pagmamakaawa ni Boss Yu. Malalim na hinga, malalim na hinga. Nakalabas na ang katawan ng bata. Lakazan Montag. 20% na. Tuloy lang ang pagpupusi. 50% na. Huwag mo akong hawakan. Lumabas ka na lang. Lumabas ka na. Yikingi. Kaya Montag yan. Lakazan Montag. Ligtas ang ina at anak. Kinyi, naayos na rin ang laro mo. Ayos, sa wakas na ayos na. Ang kumpanya ko, bumalik na sa akin. Pero gusto ni Genji ang buong pagmamay-ari ng larong ito. Boss Yu, na-resolve na ang problema sa laro. Anong kinakatakot natin kay Yikingi? Ganito na lang. Pero napirmahan na ang dapat pirmahan na kontrata. Anong ikinatatakot? Huwag niyong kalimutan. Na-offen niya si Lulin. Kahit ano NG. Gawin natin, may Lulin na sasalo sa atin. Tama, bakit ka ito nakalimutan? Maganda ka. Gagawin kong walang makuhang sentimo, si Yikingi. Et Ziyay. Mawawala na sa industriyang ito. Oy, Anong ginagawa mo? Sinong pumasok? Ginoong Lu, prematur ang bata. Kailangan ilagay sa inkubator. Obserbahan muna. Halika, samahan mo ako. Ayusin natin ang mga papeles. CJ, hintayin mo ko, babalik agad ako. Ay, nabuksan ang pinto.
Kamusta, Kingi? Tabi. Naku, Kingi, congratulations sa safe mong pagluluwal. Ano? To? Sinong pumapasok? Ano ba? Boss ko siya, dumadalaw lang. Sa aking empleyado, may problema? Yuking, ano ang balak mo? Wala, dumadalaw lang. Tingnan Montag. Sa opisina pa ang siga kang mandirigma. Ngayon pa ang sisiw na mahina. Talaga namang, nakakapagod magpalaki ng anak. Huwag na nga, bayaran mo na lang ako ayon sa kontrata. Bayaran? Haha, Yi King Yi. Dahil hindi ka nagsumika para sa akin, malaki ang nawala sa kumpanya ko. Kaya, hindi ako ang magbabayad. Dapat ibalik mo. Ang laro sa akin, baka maawa pa ako. At hayaan kang magpahinga ng maayos. Kung hindi, Yuking, kakapirma mo lang, sisirain mo na ang kontrata. naku, hindi mo alam ang kabutihan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Winawaksi ko ang kontrata. Para sa ikabubuti mo, babae ka lang. Ano ba ang gagawin mo sa napakaraming pera? Binibigyan kita ng pagkakataon. Maalagaan mo ng maayos ang bata. Dapat kang magpasalamat sa akin. Ha? Yuking, nababaliw ka na ba? Ay naku, tingnan mo naman itong babae, nangangana. Wala man lang ang asawa sa tabi. Ay naku, baka naman talagang. Walang ama ang sanggol? Ganito na lang, paalamin mo ang bata na tawagin akong Ninong. Sa compensation mo, babawasan ko ng 200 piso. Para na rin itong regalo ko sa bata. Ha ha ha. Ikaw, umalis ka. Umalis. Alis ako. Yi King Yi. Hanggang ngayon, nagagalit ka pa sa akin? Binabalaan kita, ang ospital na ito ay pagmamay-ari na mag-asawang Lu. Ang relasyon ko kay Lulin ay hindi na kailangang ipaliwanag pa. Naniniwala ka bang mapapaalis kita sa ospital na ito? Lulin, mukhang nababaliw na si Yuking. Sir, pakiusap, tahimik lang. Kailangan ng pahinga ng pasyente. Pahinga? Dahil sa kanya, hindi maagang naresolba ang problema. At muntik na mabangkarote ang kumpanya ko. Kinukuha pa ang laro ko. Gagawin ko siyang hindi magiging komportable sa kanyang pangangalaga. Hindi siya makakabawi na maayos. Ikaf. Ano ka? Ayaw mo na ng trabaho, ha? Isang nurse lang naman, sa totoo lang, isa ka lang na serbidor. Humarang sa akin. Sino itong maingay dito? Director Chen, matagal ko na kayong pinapangarap na makilala. Ikaf. Ang nagkakagulo dito? Nakakagulo. Hindi ako. Isa itong empleyado ko. Na nagnakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya, at ngayon, habang nanganganak, nagkakagulo pa. Ang isang buntis, may lakas pa para magkagulo? Director Chen, kaibigan ako ni Lulin. Kanina, tumawag si Boss Lu at nagmamadaling pinapunta ako rito. Baka naman, para tulungan ko ang taong ito? Ganong ba? Hahaha. Nagkakamali pala ako. Binibiro kita, ibalik mo ang perang utang mo sa kanyang Ginoo. Agat-agat? Kung hindi, pilitan Montag, Yiking Yi, ibalik Montag ang laro kao. Kung hindi, palalayasin kita. Director Chen, sigurado ka bang kakampi mo ang taong ito? Nagkakasundo kayo, ayaw mo na ba sa pwesto mo? Zino ka ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na manakot sa akin? Alam mo ba kung kanino ako? Ayaw ng mabuti, gusto ng masama. God, halika rito. Itapon ninyo ang babaeng ito. Si Yuking Lulin ang asawa ko. Ako ang may-ari ng ospital na ito. Ano ang gagawin mo sa akin? Ikaf ang may-ari? Sinungaling. Hindi man lang nag-isip ng script. Sino ka ba para magustuhan ni Lulin? Yichingi, kanay na pa. Nasaan na yung tapang Montag? Ha? Ikaw, Director Chen, ganito ka ba mag-director? Pinapayagan mong gulo sa delivery room. Madam, kahit hindi ko pa nakikilala si MRS Lu, hindi ibig sabihin na pwede kang magpanggap sa kanya. Payo ka ayo. Magsorry ka na sa lalaking ito, kung hindi. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung ano ang mangyari sa'yo. Kontrata. Ibalik mo agad ang laro sa akin. Director Chen, talaga bang naniniwala ka? Nakilala ni Yuking si Lulin? Madam, ayaw na ayaw naming. Saktan ang isang bagong pangana. Kaya payo ka ayo. Zumuko ka na. Susuko ako sa kanya? Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Lumayas kayo rito at baka pagbigyan ko pa kayo. Yikingi, ito rin ang huling. Pagkakataon ko para sa'yo. Pirmahan mo at humingi ka ng tawad. Baka sakaling makiusap ako kay Lulin.
para hindi niya malaman ang ginagawa mo sa kanya. Kung hindi, Lulin, may mukha ka pang banggitin siya. Ni hindi ka pa nga nakikita ni Lulin. Tapos kaibigan mo na agad? Yuking, talagang wala ka ng hiya. ikaf, sige. Kung ganito na, huwag niyo kaming sisihin. Ano ba yan? Ano ba yan? Director Chen, kakapanganak lang niya. Gusto niyo ba siyang patayin? Ano ba ang ginagawa mo? Ayaw mo na ba ng trabaho? Hospital ito, paano niyo nagagawa? Umalis ka. Huwag kang makialam. Kayo, Yiking yi zino na naman, tu. Kamusta? May masakit ba sa'yo? okay lang ako, huwag kang mag-alala. Din Chen, ipinatawag kita para lang pahirapan ka. Ng isang buntis. Pasensya na, Boss Lu. Pasensya na. Si Yu ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin. Akala ka pinapunta-muntak ako. Patulungan siya. Hindi ko alam na si Mrs. Lu pala ito. Hindi ko talaga alam, ako. Kahit hindi ako si Mrs. Lu, pwede ba akong paalisin? Pagkatapos manganak ng walang dahilan? Dian Chen, sa paningin mo ba? Ang mga may kapangyarihan lang ang karapat-dapat magpahinga? Pag hindi ninyo gusto, pwedeng paalisin na lang basta ang pasyente. Tama ba? Buti na lang ang investor ng ospital na ito. Ako si Lulin kung iba ang nandito. Paalis na lang ba ako ng ganun? Ganyan ka mag-DN? Ipaalam mo. Palitan ang DN ng Renan Hospital. Boss Lu, Mrs., ay pasensya na. Si Yu ang may kasalanan, siya ang nagsabi sa akin. Wala talaga akong alam, huwag niyo akong tanggalin. Guardia, itapon mo siya. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Mrs. Lu, Boss Lu. Hindi talaga namin alam na si Yikingi. Ang asawa mo, ako ay. Ang tagal mo nang abuso ng kapangyarihan, di ba? Hindi, pasensya na Kingi. Tiningnan ko lang kasi nakakapanganak mo lang. Gusto kong tulungan ka. Mali lang ang mga sinabi ko. Nakaintindihan na ba tayo? Tama na, naayos na ba ang transfer ng ownership ng laro? CJ, Lulin, ipaalam mo na simula ngayon. Lubusang pahirapan ang Kingfeng Group. Huwag naman Kingi. Huwag. Lumuhot, aray. Boss Lu, pasensya na. Alam na namin ang mali namin, ibibigay ko ang ilang shares ng kumpanya, huwag niyo sanang pahirapan ang Kingfeng Group. Pinaghirapan ka o, tu. Ang iyong pagsisikip, alam mo rin ang halaga ng salitang pagsisikip. Paano mo sinayang ang aking laro noon? At paano mo ako ginamit dahil sa pagmamahal ko sa laro ito? Paulit-ulit mo akong inapi kung wala ako. Bilang kampiyon, walang background ni Lulin. Hindi ba't walang saysay na inagaw ninyo ang aking pagsisikip? At ako pa ang magbabayad sa inyo. Madam Lu, ako ay nagkamali. Pasensya na ako ang may kasalanan. Nakikiusap ako. Tingnan mo ang ating mga taon bilang magkatrabaho. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Itapon siya palabas. Boss Lu, Madam Lu, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pasensya na. Ako'y nahuli. Hindi mo kasalanan. Walang nakakaalam na ako ay magkakaroon ng maagang panganganak. Nga pala, yung maliit na nurse kanina, masipag at responsable. Nagtiis pa ng isang sampal, ibigay mo sa kanya ang 0 beses na bonus. Itaas mo siya bilang head nurse. Sige, madali lang yan, magpahinga ka muna. Esan, Boss Yu, kung si Boss Lu mismo ang kikilos, wala na talagang pag-asa ang Kingfeng Group natin. Anong tako Montag? Duwag ka, kanina sa ospital. Hindi ka man lang nakapagsalita. Ano? Akala mo ba'y wala na akong kakayahan? Ano ba ang kay Lulin? Kahit gaano kalaki ang kanyang kumpanya, kahit siya ang hari sa industriya, ayaban niyang gumawa ng isang napakagandang laro? Pero ang laro ay kay Yikingi. Ano naman? Basta't hawak ko pa ang shares ng Kingfeng. Ang larong ito ay akin lang. Ano ang Queen? Ano ang kay Lulin? Basta't hawak kayo pa. Ang shares ng Kingfeng, hindi nila ito maagaw. SA akin. Sa larangan ng teknolohiya ng laro. Walang makakatalo kay Yikingi. Sa larangan ng laro at kumpanya. Walang makakatalo kay Lulin. Ito. Ang ating tagumpay ay talagang, ano? Natuto ka na ring magpataas ng kanilang loob at magpababa ng sarili? Osyu, hindi.
Oo nga pala, yung estudyante ni Yiking Yi. Hindi ba't natagpuan ang kanyang iniwan? Gaano na ang natutunan? Sa talento, syempre hindi katulad ni Yiking Yi. Pero sa ngayon, sapat na para sa larong ito. Mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Vida, noong nakasakit ang ina ni Jiang Shuang, S.I. Yiking Yi. Pinadala ko ang 200,000. Akala niya ako ang lihim na tumutulong sa kanya. Kaya sunod-sunuran siya sa akin. Pero kung malalaman ni Jiang Shuang ang totoo, hindi kaya. Si Yiking Yi, para protektahan ang pride niya, hindi niya kailanman binanggit ito. At soko, ginawa ko pagkang records. Kahit sabihin pa ni Yiking Yi, walang maniniwala. Kung ganong, hayaan nating bigyan niya ng leksyon si Yiking Yi. Heto na ang sabaw. Huwag kang masyadong magpagod habang nagpapahinga. Huwag kang masyadong magbasa ng ganito. Uminom ka muna ng sabaw. Okay lang, tinitignan ko lang kung paano ko mababawi ng buo. Ang laro. 5 taon kong pinaghirapan, muntik ng masayang. Kung hahayaan natin kontrolado ni Yuking ang kumpanya, baka balang araw. Maagaw niya ulit ang laro. Huwag kang mag-alala. Sinimulan ko ng pahinain ang kumpanya niya. Habang nandito ako, hindi siya magbabago. Sinimulan ni Lulin ang panggigipit sa King Feng Group. Itong si Lulin. Ano na ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, masisira ang King Feng sa kamay ng dalawang ito. Anong kinakabahan ka? Ngayon, hawak ni Yiking Yang. Siyas NG King Feng. Hangga gusto pa niya ang larong ito. Hindi tayo pwedeng ipitin ni Lulin. Pero, sa kapangyarihan ni Lulin, kahit magbigay siya ng konsiderasyon, may kapangyarihan siya. Wala ba akong kapangyarihan? Paano ako yumaman? Paano ako nakarating dito? Wala ba akong backup plan? Ako si Yukving. Huwag mong kalimutan kung sino ang nag-invest sa atin sa likod. Sinasabi mo ba ang pinakamalaking investor NG King Feng, si Yehu Ivan? Tama. Noong maliit pa ang King Feng. Kung hindi dahil kay Yehu Yuan, ang pinakamayaman, na nag-invest kahit gaano kagaling ang teknolohiya ni Yiking Yi. Hindi tayo asenso. Kung ipoprotektahan ka ni Yehu Yuan, ahis si Lulin ay hindi makakapanggipit. S.A. King Feng. Siyempre naman. Pero para sa isang taong tulad niya, ang pabor ay nagagamit lang ng isang bises. Ito na ang huling kong paan. Hindi pa kailangan ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Huwag kalimutan, tayo ay kumuha ng international star na si Jiang Ning para maging endorser. Kapag dumating si Jiang Ning, kahit gustuhin ni Lulin na agawin, sa tingin mo, papayag ba ang mga tao? Tama. Bakit hindi ko naisip ito? Sa popularity at influence ni Jiang Ning. Kung ano ang sinang-ayunan niya, susuportahan ito ng kanyang mga fans nang walang pag-aalinlangan. Kapag nagpatuloy si Lulin sa panggigipit, hahatiin siya ng kanyang mga fans. Nga pala, si King Feng ay ang tatay na nag-invest para sa'yo. Ngayon na ganito na ang nangyari. Sasabihin ba natin sa tatay na itigil ang investment? Sinabi ko na sa tatay ko. Pero hindi pa tapos ang kontrata. Kapag tapos na, sabihin na lang sa kanya. Bukod doon, hindi pa sinabi ko sa nanay ko na maging endorser. Pinakancel ko rin iyon. Kung gusto nilang alisin ako, hindi ko hahayaang makinabang sila. Sa lahat ng ibinigay ko, Ang industry summit ay magsisimula sa susunod na buwan. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumama ka para tingnan? kailangan kong pumunta. Bagong simula pa lang ang aking laro. Mas makakabuting makipag-usap sa mga kapwa ko para sa mas malaking improvement. Sige, sabay na tayong pumunta. Ito ay Si Yuking. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin sumuko. Kung hindi lang dahil sa'yo. May shares pa si King Feng, matagal ko na sana. okay lang. Malapit na magsimula ang summit. Doon ko na lang ihayag ng harapan ang aking identity at ilalantad ang mga ginawa ni Yuking. Sa pagkakataong ito, tiyak na aalisin ko sila sa industriyang ito. Yiking Yi. Kasalanan mo rin kasi sinamantala mo ang sitwasyon. Gusto mong agawin ang aking laro. Dahil dito, wala akong magagawa kundi sirain ang iyong reputasyon. Boss Yu, buong internet ay. Pinag-usapan ang kanyang pagbili ng award. Gamitin natin ang init ngayon, baka. Maglabas pa tayo ng mas malaking balita para isipin ng lahat. Naninakaw niya ang aking trabaho. Huwag magmadali. Mga ignorante lang ang mga netizen, pansamantala lang ang kanilang pag-follow. Sa susunod na buwan sa Industry Summit, sumama ka sa akin. Doon natin ilalabas ang mga para tuluyang sirain siya.
Sa merkado ng laro sa ating bansa, marami pa rin single, player at online games. Sa merkadong ito, marami ring hamon. Halimbawa, sa aking laro, palaging may lag kapag online. Ang solusyon na ito, sinubukan ko ng maraming paraan, pero hindi ko maayos. Hindi ko alam kung sino sa inyong mga kasamahan ang makakatulong sa akin. Ang problema ay napakasimple. Basta't mahanap natin ang bug sa laro at gamitin ang computer para ayusin ang code. Pagkatapos, i-upgrade natin ang ating broadband at i-optimize ang hardware processing. Hindi ba hindi siya sumasama sa mga nakaraang summit? Bakit ngayon siya pumunta? Mas mabuti gana nandito siya. Makita niya ang sarili niyang pagbagsak. Huwag kang mag-alala, hindi na magtatagal si Yekingi. Sa ganitong paraan, natural na malulutas ang problema. Makes sense. Bakit hindi ko naisip yon? Miss, ano ang pangalan mo? Ako si Yekingi. Maaari rin ninyo akong tawaging Queen. Anong Queen? Yung nagwagi ng World Gaming Championship, no Queen? Hindi ka inakala na napakabata pa ni Queen. Talagang ang galing sa industriya ng laro. Ang tunay na genius. Kaya pala kanina, diretsong solusyon ang binigay niya. Talagang Queen ang dating. Sige, isipin ninyo ang mga problema sa inyong laro at magtanong kayo. Queen, may tanong ako. Ako muna. Layas kayo. Ang kumpanya nyo lang ay worth ilang bilyon, samantalang sa amin ay hundreds of billions. Ako muna. Anong Queen? Isang peking nagbayad lang ng award. Na impostor lang. Mga kasama, ang sikat na Queen na sinasabi ninyo. Ang World Gaming Championship Award niya ay binili lang. Jiang Shuang, ganito na lang ba ang galit mo sa akin? Pumunta ka pa rito para siraan ako. Siyempre, dahil hindi lang binili ang award mo, kundi ninakaw mo pa ang aking mga naipon na gawa sa ilalim ng pagtuturo mo. Ang mga sinabi mo kanina ay ninakaw mo rin sa akin. Ano? Hindi pwede. Paano naging posible na si Queen ay magnakaw ng iyong gawa? Zinokabi Sinasabi mong ninakaw niya ang iyong gawa? Ninakaw talaga. Dapat may ebidensya ka. Hindi pwedeng basta-basta ka lang magparatang. Hindi kami papayag. Mga kasama, magpakahinahon muna. Ako ay dati niyang estudyante at nagtrabaho ako sa kanya ng matagal. Kaya may alam ako tungkol sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nakapagbigay ng ganoong Solusyon ay dahil noong panahong tinuturuan niya ako. Sinabi ko sa kanya at sinamantala niya ang pagkakataon upang nakawin ang aking mga pinaghirapan. Ako ang nagnakaw. Ang solusyon na sinabi mo kanina, epektibo talaga. Pero 2 taon na ang nakalipas, sinabi ko na sa iyo ang paraang ito. At ang ebidensya ay nasa malaking screen. Ito ang lahat ng aking pinaghirapan na ninakaw niya sa loob ng 2 taon. Kung titingnan, mas nauna pa pala ang kanyang teknik. Baka naman ang World Championship Award ni Queen ay binili lang at siya mismo ay walang kwenta. Akala ko ito pala. Pero Jiang Shuang, ang laman ng ETHs na ito ako mismo ang gumawa. At ibinigay sa iyo para pag-aralan. Huwag kang magmadaling magdeni. Ang mga bagay na ibinibigay ni Yekingi ay may marka. Kung hindi ka naniniwala, balikan mo ang simula. Ang larawan may nakaukit na kingi. Paano mo mapapatunayang sa iyo ito? Ikaw ang aking guro, pwede mong pilitin akong lagyan. Ng pangalan mo, hindi impossible. ano? Mali ba ako? Tama ka. Kung pinilit kitang lagyan ng pangalan, dapat alam mo kung saan ko nilagay ang pangalan. Ikaw, nilagay mo sa simula. At SA huli. At Ang dami mong nilagay, paano ko matatandaan? Kung hindi mo matandaan kung saan, dapat alam mo. Kung nilagyan mo ba o hindi. ano ang sinasabi Montag? Totohanin na kita, hindi ko talaga nilagyan ang pangalan. Ang kingi kanina ay gawa-gawa ko lang. Ikaf. Mga kasama, kanino ang teknik na ito? Malinaw na ngayon. Sa inyong lahat. Jiang Shuang, noong araw nakasabot mo si Wang Jing para ako mapaalis sa kumpanya dahil sa ating relasyon bilang guro at estudyante. Hindi kita sinisisi. Ngayon, dapat hindi ako naging mabait sa iyo. Yekingi. Ano ang balak Montag? Mga kasama, ang taong ito na may masamang ugali. Nagnakaw ng pinaghirapan ng iba at sinisiraan pa. Sa tingin nyo, dapat pa ba siyang manatili sa industriya ng laro? Hindi pwedeng manatili, si Lulin ay handang habang buhay. Naipagbawal si Jiang Shuang sa industriya. Dumating na ang isang taong tulad ni Lulin. Kung ganon, sumasang-ayon din ako na ipagbawal si Jiang Shuang. Cancer sa industriya, ipagbawal agad. Ipagbawal agad, ipagbawal agad.
Huvak. Ayokong ipagbawal sa industriya. Master, ako ang pinakamagaling mong estudyante. Kayang-kaya mo bang? Tingnan na matanggal ako sa industriya. Ano pa ba? Bibigyan pa ba kita ng isa pang pagkakataon na magtaksil sa akin? Yekingi, ano ang karapatan mong gawin ito sa akin? Wala ka namang iba kundi umaasa lang sa suporta ni Lulin. Para gawin ang gusto mo. Ano ang karapatan mong ipagbawal ako? Ang isang taong nagtaksil sa kanyang guro na hindi karapat-dapat magkaroon ng trabaho sa anumang industriya. Kahit wala si Lulin na tumulong sa akin, magiging ganito pa rin ang kalalabasan mo ngayon. Ano naman? Bakit hindi ako pwedeng magtaksil sa iyo? Paulit-ulit mong sinasabi na guro mo ako, pero bukod sa itinuro mo sa akin, ano pa ang nagawa mo para sa akin? Sa pinakamahirap kong panahon, tumulong ka ba sa akin? Hindi iyon dahilan para magtaksil. Bakit hindi? SA puso ni Jiangshwang. Ang tumulong sa akin ay tutulungan ko rin noong naospital ang nanay ko. Si Director Kian ang nagbigay sa akin ng mahigit 20,000 para sa operasyon. Si Boss Kian din ang nagbigay ng pagkakataon na mabuhay ang nanay ko at noon. Ikaf na Master K.O. Ano ang ginagawa mo? Pinipilit mo akong matuto ng technique, pinipilit mo akong paulit-ulit na mag-practice ng paggawa ng laro. Sabi mo, bakit hindi ako pwedeng magtaksil sa iyo? Sabi mo na ospital ang nanay mo. Yun pala ang dahilan kung bakit mo ako pinamumuhian. Kung sasabihin ko sa iyo na ang pagpapa-ospital ng nanay mo, yung mahigit 20,000, Ay galing sa akin. Impossible, paano pwedeng galing sa iyo ang perang iyon? Yekingi, huwag mong subukang kunin ang kredito. Noon, nakita ko mismo na si Director Kian ang nagdala ng pera. Ah, si Director Kian. kung ngayon, hayaan natin si Director Kian mismo ang magsabi. Kung saan talaga galing ang pera. Oo. Ako ang nagbigay. Sigurado ka? Siempre, meron PA akong bank statement dito. Kiao ang Jin, hindi ko inakala. Gawin ang akala mo Jeff, at handa ka pa sa mga ganito. Nag-prepare ka pa ng mga ito. Yeking Yi, bilang guro ni Jiangshwang. Pero wala kang pakialam sa pamilya niya. HMP, kaya pala ka nabetre. Una, bilang guro niya, tinuruan ko siya ng skills at trabaho. Wala akong obligasyon na alamin ang personal niyang buhay. Pangalawa, Ako ang nagbayad. ng medical bills ng nanay ni Jeff. Hindi ko inakala na pati sa trabaho, gusto mong kunin ang credit. Hanggang ngayon, credit grabber ka pa rin. Ikaf? Mga salita lang yan. Sabihin mo lang na ikaw na? Yekingi. Noong na-ospital ang nanay ko, wala kang ini. Ngayon, bigla kang sumulpat. Kung bakit kang concerned, gusto Montag lang MD credit. Anong klaseng tao ka? Ako ang credit grabber. Director Kian, narinig ko. Na malubha ang nanay ni Jeff. Masala ako sa trabaho, hindi ako makakaalis. Baka pwede. Ikaw na lang ang magbigay para sa akin. Si, ako na muna ang magbibigay. Kapag kinontak ka ni Jiangshwang. Huwag. Si Jiang Shuang. Mahiyain yan. Kapag nalaman niyang binigyan ko siya ng pera. Masasaktan ang loob niya. Hindi naman malaking halaga to. Baka pwede nating itago muna sa kanya. Si, hindi ko sasabihin sa kanya. Ang galing mo Yichingi. Mga pangyayari ilang taon na ang nakalipas. May video ka pa. Minamalit kita. Dahil may kinalaman sa pera, ako. Hindi ko naman talaga pinapansin to, pero kailangan kong maging maingat. Hindi ko inakala na magagamit ko pala. Ang video na to balang araw. Hintayin Montag lang. Paano ito nangyari? Ang perang ito, ikaw ang nagbigay sa akin. Ngayon, naniniwala ka na? Bakit? Bakit ganito ang nangyari? Kung ikaw ang tumulong sa akin, bakit hindi mo sinabi agad? Ginusto mo lang ba akong tingnan na nagkakamali ng taong pinasalamatan? Para bang isang katatawanan, bago mo ibunyag ang mga kasinungalingang ito? Minamalit Montag lang ako. Di IBA? Ginagawa mo lang akong katatawanan, di ba? SA isip mo. Wala akong kakayahang bayaran ang 20,000, kaya, sekretong ibinigay mo sa akin, kesyo mayabang ako. Mga dahilan lang yan para pagtakpan ang totoo. Gusto mo lang akong pagtawanan. Jiang Shuang, nababaliw ka na ba? Kung gusto kitang pagtawanan, Sinabi ko na sana agad, di ba? Pero hindi ko alam. Yiking, hindi ko kailanman naisip na ipagkanulo ka. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Paano mo ako ginagawa? kahit wala yung 20,000, ang dami kong itinuro sa'yo. Sapat na ang mga natutunan mo para dominahin ang anumang laro. Pero ikaw, hindi mo pinahalagahan, ipinagkanulo mo pa ako. Pagsisisi ko tinulungan pa kita, traidor ka.
Pasensya na. Kasalanan ko ang pagtataksil sa'yo. Pero alam mo naman, may dahilan ako. May pinagdadaanan ako. Anong dahilan? Ginusto mo yan. Master, mali ako. Patawarin Montag ako, pwede ba? Jiang Shuang, binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi magbabago ang blacklist sa industriya. At yung 20,000. Ibalik mo agad sa akin. Kadiri gumastos ng pera sa isang trader. Suklam ako. Bayaran Montag. Wala akong ganoong kalaking pera. Master, nagkakamali talaga ako. Humihingi ako ng tawad. Patawarin Montag ako, pwede ba? Huli na ang lahat. Master, alam ko na ang pagkakamali ko. Si Qian Guangjin ang. Nag-utos sa akin. Hindi ko talaga gustong saktan ka. Hindi mo naman talaga inisip na nagkamali ka. Naramdaman mo lang na wala ka ng pag-asa. Oo. Pero ano pa bang gusto mong gawin ko? Na-blacklist na ako, wala na akong pagkakakitaan. Paano ko babayaran ang 20,000 mo? Wala akong kakayahan. Ano nang kinalaman ko doon? Master, 20 taong dalaga lang ako. Paano ko haharapin ang buhay ko dahil sa'yo? Nagsabuatan kayo ni Qiang Wangjin. Para siraan ako. Iniisip mo ba ang kinabukasan ko? Jiang Shuang. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para lalo kang hamakin. Oo. Ang lahat ng ito ay aking sariling kasalanan. Guro. Kung may pagkakataon ulit, hindi ko pipiliing ipagkanulo ka. Paumanhin. Naligaw ako ng landas. Nagkamali ako sa lahat ng ito. Mabuti na rin Ituring na lang. na ito ay aking pagbabayad sala. Yi Qingyi. Pinilit mo ang isang dalagita na nasa 20 anyos na maging ganito. Naziahan ka ba? Nagtaksil si Jiang Shuang sa iyo. Pero hindi mo inalintana ang samahan ninyong magguro sa loob ng maraming taon. Pinilit mo siyang mawalan ng pinakamamahal niyang trabaho. Pinilit mo siyang magbayad. Hindi mo ba siya winasak? Qingyi, wala ka namang nasaktan, di ba? Bakit mo siya pinipilit ng ganito? Oo, nakamali si Jiang Shuang. Pero ang parusa ay masyadong mabigat. Hindi mo ba siya pinipilit na mamatay? Ang lupit ng puso ni Yi Qingyi. Estudyante mo siya sa loob ng maraming taon. Kayang-kaya ba niyang gawin ito? Pero, umaasa lang siya sa suporta ni Lulin sa likod niya. Subukan ninyong isipin, balang araw, kung magkakasala kayo sa kanya, gagamitin din ba niya ang ganitong matinding paraan para maghiganti sa inyo? May asawa siyang isang higante sa industriya. Kung gusto niyang gibain ang inyong kumpanya, sino ang maglalakas loob na kausapin kayo? Tumigil ka. Ang mga bagay ko ay hindi nyo dapat pinag-usapan. Wu, ang lakas ng loob mo. Hindi mo kailangang magmadali sa pagbabato sa akin ng puti. Hindi mo ba iniisip na naparito ako ngayon para lang patunayan na ako ang queen? Mali ka, naparito ako ngayon para ipakita sa lahat kung gaano kakabala kayong mapagpanggap, Yuking. Ano ang balak, Montag? Ang lahat na narito ngayon ay kapwa natin sa industriya. Nais kong paalalahanan kayo, ang Kingfeng Group ay isang kumpanya walang puso na nag-exploit sa mga empleyado at nagnanakaw ng kanilang mga pinaghirapan. Kung balak ninyong lumipat, iwasan ninyo ito. Sa malaking screen, ito ang mga ebidensya na nakalap ko tungkol kay Yuking. Pang-aabuso sa mga empleyado. Ang larong ito ay aking ginawa ng mag-isa. Pero ang resulta, ilang beses na itong inagaw. At binigyan pa ako ng utang na 2 milyon. Ito ba ang tinatawag na magandang kumpanya? Yuking, akala mo takot ako sa'yo. Ngayon, sa malaking screen na ito. Ito ang lahat ng ginawa ko para sa Kingfeng, pero sa huli. Ginanito lang ako. Pero ngayon, nakuha ko na ang lahat ng karapatan sa laro. Ang susunod, buong Kingfeng Group na. Dati, akala ko si Yuking ay isang mahalagang tao. Simula sa wala, napalago niya ang kumpanya hanggang sa ganito. Pero hindi pala, puro panuloko lang pala. Hindi ko akalain na siya pala ay isang mapagpangga. Kung hindi siya ang queen, at walang suporta ni Lulin, wala siyang pagkakataon. Handa na ako, SIO. Yuking, ano pa ang masasabi mo? Ako si Yuking, hindi ako mabuting tao. Pero ang Kingfeng Group ko, hindi basta-basta babagsak. Hindi pa alam ng lahat. Ang international star na si Jiangning ay naging endorser na ng laro ko. Si Jiangning, hindi ba't hindi siya nag-endorso ng ads, pero ngayon, tinanggap niya ang larong ito. Sa impluensya ni Jiangning, kung siya ang mag-endorso ng larong ito, ang kanyang mga fans ang mag-alis ng lahat ng hadlang. Pa sa larong ito. Kung ganito nga, mahihirapan na sina Queen at Lulin, na si Rain si Yuking. Yi Qingyi, ano pa ang masasabi mo?
Sigurado ka bang si Jiangning ang mag-endorso para sa'yo? Siyempre, 2 buwan pa lang ay nakasigurado na. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo na si MS Jiangning ay pupunta din dito ngayon para sa pagdiriwang ng aming collaboration at pag-sign ng kontrata. Talagang excited na ako. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa galing ni Boss Yu sa negosyo. Lagi kong gustong makilala at ngayon ay may. Pagkakataon na. Matagal ko nang hinangaan si Boss Yu, ngayon nakita ko na. Talagang isang tunay na leader si Boss Yu. Sana ay may pagkakataon tayong magtulungan sa hinaharap. Walang problema. Yikingi, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Parang katawa-tawa ka. Ano ba ang laban mo sa akin? Talaga? Oo, may kakayahan ka pala. Pero ano naman ang magagawa mo sa resources at connections ko bilang Yuking? Wala yan sa harap ng aking mga resources at connections. Sabihin ko na sa'yo ng diretsyo. Noong una, umayag si Jiangning na maging endorser. Dahil sinusuportahan niya ang larong ito. Ngayon, dahil sa ginawa mo. Sa tingin mo, papayag pa ba siyang maging endorser mo? Dahil SIO, Yikingi, talagang, ang lakas ng loob mong magmalaki. Kilala ba ni Jiangning kung sino ka? Kahit magsinungaling ka, dapat alam mo kung kanino ka nagsasalita. Hindi ka naniniwala? Dumating na si Jiangning. Naku, GNG. Jiang, kamusta po? Salamat sa pagpunta. Salamat sa pag-effort para sa akin. Zino KBA? Ako? Ako si Xiaoyu ng Kingfeng Group. Nag-usap na tayo dati tungkol sa collaboration. Nakalimutan mo na? Qingfeng Group? Ikaf pala yon. Sa Summit, inayos ko na ang pinakamagandang pwesto para sa'yo. Sandan mo ako. Lulin, tumayo ka. Ang center seat ay para kay At Jiang. Paulit-ulit mong sinasabing Ate Jiang. Sigurado ka bang makikipag-collaborate siya sa'yo? Lulin, huwag mong isipin. Na kapag nagtulungan kayo ni Kingi, ay matatalo montag ako, Yuking. Hindi mangyayari yon. Ang collaboration ka o kay At Jiang ay sigurado na. Sa tulong ng popularity ni At Jiang. Ano ba kayong dalawa? Talaga? Paano kung sasabihin kong kaya kong pigilin? Ang collaboration ninyo sa isang salita lang. Yikingi, talagang, wala kang respeto sa kapangyarihan ni Ate Jiang. Kahit ang aming kapital ay hindi kayang pigilan yon. Talaga? Ano naman ang kinalaman mo doon? Hindi mo pa ba maintindihan? Si At Jiang ang mismo ang humiling na makipagkolaborate sa akin sa buong industriya ng laro. Sino pa ang may kakayahang ganyan? Hayo ka o SIO. Ibalik mo na lang sa akin ang laro. Kung hindi, Kung hindi ano? Gusto mo bang i-blacklist ako? sa kapangyarihan niya at ni Lulin, kahit may tulong, ni Jiangning, mahihirapan akong protektahan ang sarili ko. Kailangan kong mag-isip ng paan. Mabawi ang laro. Ganito na lang, Yikingi, ibalik mo sa akin ang laro. Pinapabalik pa kita sa Kingfeng, isipin mo. Ito ang tanging endorsement ni Sister Jiang. Gagawa ka ng laro para sa endorsement ni Sister Jiang. Sino pa ang makakapantay sa resume mo sa buong mundo? Sabi ko na, walang katotohanan ang sinasabi ninyong partnership. Iwan ko sa'yo, nandito na si Sister Jiang sa harap mo. Matigas pa rin ang ulo mo, si Sister Jiang ay nakita ang potential ng Kingfeng. Yichingi, kahit queen ka. Kapag na-endorse na ng Kingfeng si MS Jiang, wala kang magandang kahihinatnan kapag pinatulan mo pa ang Kingfeng. Tama, ang matalino ay sumasabay sa agos. Boss yun naman. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo, binigyan ka pa ng platform. Gumawa ng laro. Kaya, ang premise ng mga sinasabi mo ay dapat may partnership kayong dalawa. Yikingi, talagang, hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Sister Jiang, pakiusap, sabihin mo sa kanila kung mayroon ba talagang partnership tayo. Hindi ako nagsalita kanina dahil hindi ko pa naiintindihan ang sitwasyon. Ngayon, naiintindihan ko na. Palibhasa, ang iniisip ninyo ay kung mayroon bang Partnership ako at ng Kingfeng. Sister Jiang, pakiusap, magsalita ka naman ng kaunti. Sino ba naman ang makakakuha ng endorsement mo? Isang malaking artista. Ziege. Magbibigay ako ng ilang salita. Alam ko, maraming gustong kumuha sa'yo para mag-endorse. Napakarami, at isang karangalan na napili mo ako. Pakiusap, sabihin mo sa kanila kung gaano kalaki ang potensyal ng Kingfeng Group at kung ano ang mga natatanging katangian nito. Yikingi. Huwag mong isipin na dahil may Lulin kang kakampi, pwede ka nang magmalaki. Tandaan mo, may mas magaling pa sa'yo. May mas magaling pa sa'yo. Yichingi, dahil sa tulang muntag. Kanina sa akin, Mac, sorry ka na kay Boss Yu. Uun ka, kailangan piabeng hintayin na. Sabihin niya ang partnership bago ka susuko. At saka ka lang titigil. Hey! Si Yipingi, talagang masamang babae. Hindi mapapakali hanggat hindi napapalo. Sister Jiang, si Yikingi. Walang respeto sa'yo, sabihin mo sa kanya kung ano ang ay hinatnan ng paglaban sa'yo. Tapos na kayong magsalita. Ah, Ako naman ang magsasalita.
Ikaw si Yuking, tama ba? Oo. Gusto ko lang itanong, kailan tayo nagkaroon ng collaboration? Paano nangyari yon? Bago to, hindi tayo nagkita kahit kailan. Saan nanggaling yung collaboration na yon? Hindi, Ate Jiang, dati PA, yung manager Montag. Nakipag-usap at malinaw na sinabing mag-endorso ka ng laro ko. Laro Montag? Ang lakas ng loob mo ah. Hindi, Ate Jiang, baka may misunderstanding dito? Ed Jiang, anong klaseng tao ka para tawagin mo akong Ed? Wala akong kapatid na. Mandarambong ng pinaghirapan ng iba at ng api ng empleyado. Ako. Oo. Dati, pumunta talaga ang manager ko sa King Feng. At interesado sa collaboration. Pero ang manager ko ay pumunta doon. Para suportahan ang laro na ginawa ng anak ko. Gusto kong maging pinakasikat na laro sa buong mundo. Ang laro na ginawa ng anak ko. Anak mo? Pero hindi ko inakala na. May tao palang mag-ambisyon sa kanyang pinaghirapan at gustong sirain ito. At gustong sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Akala niyo wala akong galit. Jiangning? Jiang. Miss Jiang, baka may mali kayo? Dati, sinabi ng manager mo na. Interested ka sa potential ng laro ko. Anong kinalaman mo sa potential ng laro? Laro Montag ba yun? Laro ng anak ko yon. Mga kasama, ito ang anak ko, si Yekingi. Paano nangyari yon? Anak ka ni Jiangning? Ma, Yuking, sinabi ko na, isang salita ko lang. Pwedeng mawala ang collaboration nyo. Bakit? Bakit Montag? Di izinabi agad? Eh, di ka naman nagtanong agad. ano, kahit wala siyang ganitong identity, karapat-dapat ko siyang apihin at pagmalupitan mo. Ikaf. Ay naku, Xiaoye, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin. Kingi, huwag kang mag-alala, ibubunyag ko. Ang masasamang gawain ng ganitong klaseng tao. Tingnan natin kung sino pa ang mag-abuso ng empleyado pagkatapos nito. Pag-agaw sa bunga ng paggawa ng iba. Salamat, nanay. Hindi pwedeng ma-expose. Kapag na-expose, sisirain ko ang lahat. Inyi, ilang taon ka na sa kumpanya. Nagtatrabaho. Hindi mo ba naawa ang iyong leader? Namazira? Siyempre, naawa ako. Bago ito, hindi mo ba gustong kunin ang laro ni Kingi? Hindi ko kukunin. Nagbibiro lang ako noon. Paano ko magagawang kunin ang laro ni Kingi? Di ba? Tama na. Nanay, expose mo ito. Mula ngayon, gusto ko siyang tuluyang mawala sa industriya. Sandali. Sino ang may lakas ng loob? Alam Montag PA. Kung sino ang investor sa likod ko? AMEA, akala mo ba ang Yuking ay nagtatag ng kumpanya hanggang ngayon? Ano ang pinakbisan? Talagang ikaw. Ang teknolohiya ni Yukingi, sa lipunan ngayon. Ano ang silbi ng kakayahan? Ano ang silbi ng pangarap? Ang kailangan ay pera. Kaya, Yukingi, 5 taon ng pagde-develop. Sa likod nito, walang malakas na investor. Ano ang ipapasweldo ka USA iyo? Subukan ninyong hulaan kung sino talaga ang nasa likod nito. o sino ba? Sa mundo, sino ang pwedeng mag-invest sa aming kumpanya ng 5 taon nang walang return? Ilan lang ang may ganong kayamanan? Ang pinakamayaman. Yehu Ivan. Oh, Yikingi, magsori ka na sa akin. Baka mapatawad pa kita. Kung hindi, Si Oldie ay nag-invest dahil kay Kingi. Hindi alam ito ni Yuking. Hindi alam na itinago ni Kingi ang kanyang pagkatao. Akala ni Yuking dahil sa kanyang potensyal kaya gustong mag-invest ni Papa. Bakit siya sobrang kumpiyansa? Sa mga nakaraang taon dahil kay Kingi naging napakadali ang buhay niya. Hindi niya alam ang kumpanya ay umabot sa ganito. Dahil lahat kay Kingi. Yikingi, ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Yuking, wala ka ng pag-asa. Alam mo ba, kung sino ang tinatawag mong giwayuan? Sino ba talaga siya? Si Yikingi ay may kumpiyansa sa sarili. Hindi kaya may kaugnayan talaga siya kay Yehu Iwan? Pwede mo nang hindi sabihin ang pagkakakilanlan ng tatay. Mainam na pagplanuhan siya ng maigi at kunin ang lahat ng shares sa kumpanya. Yuking, kahit sino pa ang nasa likod mo. Ngayong araw na ito, magpapalit ng may-ari ang King Feng Group. Ano ang ibig mong sabihin? Naipabatid ko na sa buong industriya. Nasimula ng pagpupwersa sa King Feng. Sa loob ng 10 minuto, ang minamahal mong kumpanya ay babagsak. Ano sa palagay mo? Kung ngayon ako maglalabas ng pondo para bilhin ito, hindi ba't napakaswerte ko? Lulin, ang lakas ng loob mo. Doon pa man, hindi mo naisip na mag-iwan ng daan para sa akin. Ginagawa ko lang ang ginawa mo sa akin. At ibinalik ko sa iyo.
Ikaf. Ayong lahat, naglakas loob kayong kalabanin si Yehuayuan? Si Huayuan ay may malaking negosyo at impluensya. Paano niya mapapansin ang maliit mong King Feng? At saka, ang mga kumpanyang pinapasukan ni Huayuan. Libo-libo na, matagal na niyang nakalimutan ang King Feng mo. Kahit nakalimutan, sa tingin mo gagawin niya itong dahilan para kalabanin ako. Kasi sa maliit mong tulad ito. Alam ba, ang kapangyarihan ko bilang si Lulin ay gawa sa papel lang. Ikaf. Si Lulin, bagaman bago lang sa larangan, parang kasing gamang ni Yehuayuan, ay may sapat na kayamanan na hindi dapat baliwalain. Kung gustong durugin ni Yehuayuan si Lulin, hindi ito madali. Hindi niya isasakripisyo ang relasyon nila para sa King Feng. Hindi maglalaban sina Yehuayuan at Lulin. Naku! Boss you! Naku, naipit ang kumpanya sa ilalim ng Lulin Group. Malapit ng mabangkarote. Ano? Bangkarote? Ang bilis naman. Hindi ba't dati na tayong naipit ni Lulin? Pero hindi ganito kabilis. Hoy, may konsensya si Lin. Dahil alam niyang mahalaga sa akin ang laro, kaya hindi siya napakita ng ganitong kalupitan. Ngayon, pinilit mo siya, Yuking. Ano ba talaga ang silbi ng iyong mga baraha? Kadugyutan. Hindi pwede ito. Ipagutos mo, sa loob ng 3 minuto, bilhin ang King Feng Group. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ang King Feng Group ay buhay ko. Hindi. Kailangan ko mag-isip ng paan. Ano ang gagawin ko? Boss you. Baka mas mabuting sumuko ka na lang. Kung ganito ang mangyayari, mababaon ka sa utang na 100 milyon, talagang wala na tayo. Pag-asa, sumuko na. Ang King Feng Group ay akin. Pinaghirapang itatag. Paano ko isusuko? Bakit? Pinaghirapan mo. Araw-araw ka lang nakaupo sa opisina. Umiinom ng saa at nagtatrade ng stocks. Ano ang pinaghirapan mo? Ito ang pinaghirapan ko. Alam mo ba ang pakiramdam na? Masira ang pinaghirapan mo? Siyempre alam ko dahil dati. Ganyan din ang ginawa mo sa akin. Hindi na kailangan maghintay. Simula ngayon, bibilhin natin ang King Feng Group. Hindi pwedeng bilhin. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Meron na akong paraan. Yikingi, ikaw ang nagpili sa akin. Hindi mo ba ako gustong sirain? Sa larong ito, walang mananalo sa atin. Qiang Guangjin, sabihin mo sa mga tao ni Huayuan na ibibigay ko sa kanya ang lahat ng shares ng King Feng Group. Yikingi, hindi Montag pa gusto ang King Feng Group? Sige, agawin mo. Subukan Montag. Gusto ko makita kung paano. Montag kukunin kay Yehuayuan. Oh, talaga? Yikingi, ikaw ang nagpili sa akin. Sige, agawin mo. Hindi ka ba magaling? Wala ka bang kapangyarihan? Hindi mo ba ako gustong sirain? Sa puntong ito, wala nang pag-asa para sa akin na si Yuking. Aya patayan na lang tayo. Gusto kong makita kung sino ang mas malas sa huli. Talaga? Natatakot talaga ako. Boss Yu, nakipag-ugnayan na kami sa kanila. In-transfer na ang shares. Alam ka una. Nakita Montag na? Lahat ng plano mo. Sa huli wala kang nakuha. Kung noong una ay humingi ka na lang na maayos sa akin. Baka binigyan pa kita ng karapatang maglagay ng pangalan. 5 taon. Nasayang lang. Hehehe. Hindi naman sigurado. Kumusta na ang transfer ng shares niya? Malapit na matapos. Mabuti. Yuking, alam mo ba kung bakit? Hindi kita pinigilan kanina. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, ang shares mo ay nasa akin na. Ito ay malinaw na pangarap ng isang value. Lahat ng aking shares ay nailipat kay Yehuayuan. Nailipat mo sa kanya, ngunit Ibinigay niya ito sa akin. Ano? May isang bagay na hindi mo pa alam. Ang Yehuayuan na binabanggit mo. ay ang aking ama. Yuking, masyado kang sakim. 5 taon na ang nakalipas, akala ko nakakilala ako ng mga tao. May parehong pangarap, nais naming gumawa ng pinakamalaking laro sa mundo. Kaya kahit noon, Ay maliit pa lamang ang King Feng, sumama ako. Noong una akong sumali sa kumpanya, 5 lang kami. Wala kang ang pambayad ng sahod. sinabi mo sa akin na gusto mong gumawa ng pinakamalaking laro sa mundo. Akala ko kami ay isang grupo ng mga tao. May iisang pangarap. Kaya kahit wala kang konkretong plano, Nanatili ako at ginawa ang lahat ng aking makakaya. para sa larong ito, Yuking, Sa totoo lang, hindi ba sapat ang aking naiambag sa kumpanya? kapag nagpapahinga kayo, ako ay nag-overtime. Kapag kumakain kayo, ako ay nag-overtime. Hindi ako kailanman nagbakasyon. Minsan, hanggang madaling araw ako nagtatrabaho. At natutulog na lang sa opisina. Itinuring ko ang kumpanya bilang aking tahanan. Ngunit ikaw, paano mo ako ginantihan? Ang pagsisikap mo, binayaan ko naman. Akala mo ba ako si Yeking ay kulang sa pera?
Yuking, ang iyong kasakiman ay magiging sanhi ng iyong pagbagsak. Ikaw ang nagplano laban sa akin. Kung noon ay tapat kang tumupad sa iyong pangako. Ako ang makalalasin. Ikaf, Sige, gusto ko lang tapusin ang aking laro. At pamahalaan ang aking kumpanya. Ziege. Ano na naman ang... Bosye, pasensya na, ako ang nagkamali. Ako ay nauto ng masasamang tao. Patavarin Montag akon gayon. Ikaw, nagtaksil ka sa akin. Yuking, dahil sumunod ako sa iyo. Maami akong nagawang mali. Hindi na ako dapat magpatuloy sa pagkakamali. Qian Gwangjin, ako ang naglagay sa iyo bilang direktor. Alam mo ba ang iyong kakayahan? Kung wala ako, ano ka? Ngayon, nagtaksil ka pa sa akin? Sa iyo? Ito ay pagtalikod sa kasamaan. Hintayin ninyo ako. Ang sampal na ito ay para sa pag-agaw ko ng iyong kontribusyon sa laro. Ang sampal na ito ay para sa pagpapalabo ko ng relasyon mo at ni Jiangxue. Ang inyong relasyon bilang guro at estudyante. Ang sampal na ito ay para sa pagiging tautauhan ko at paniniwala sa maling sismis. Qiao Angjin, gusto mo bang magkaroon ng pagkakataong bumawi? Gusto. Gusto ka o. Ikaw ang pinakamalapit kay Yuking. Dati siyang pinagkakatiwalaan ka, sigurado alam mo ang maraming bagay. Tungkol sa kanyang mga issue sa buwis, ayusin mo ng maayos. Ipasa mo sa akin bukas sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, Bossy. Ang mga kalokohan ni Yuking. Malinaw sa akin lahat. Uwi ako at ayusin ko ito ng maayos at malinaw. Hintayin Montag ako. Kung ganon, ihintayin ko ang magandang balita mo. Okay lang ba? Seryoso ka bang? Ilang ka? Si Qiang Wangjin? Siyempre, niloloko ko lang siya. Dahil sa kanya, ang dami kong pinagdaanan. Kailangan kong mabawi, gusto ko rin siyang maloko. Tama naman ang ginawa niya. Bukas, handa ka nang bumalik at pamunuan ang kumpanya. Mukhang ayaw pa sumuko ni Yuking. Gusto kong tapusin na ito agad, baka pa umabot sa mas malala. Yiking Yi. Sana noon pa hindi ko siya tinangga. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng umupo na lang at maghintay. Hindi ako si Yuking na susuko. Buti na lang noong nagtatrabaho pa siya. Naitago ko ang mga ito. Gamit ang mga ito, madali siyang masisiraan. Sapat na para siraan siya at mawala ang tiwala sa kanya. Sino ang nagpahintulot sa iyong narito? Yang Gwangjin, natanggal ka na, umalis ka na. Yuking, huwag kang magmalaki sa hab ko. Ha? Anong estado mo ngayon? Sa iyo pa ba ang kumpanyang ito? Ay, ikaw pa ang nagalit sa mga top executives ng iba't ibang industriya. Ikaw talaga ang una. Sinasaktan Montag ako? Ano na yon? May tamang oras ba para saktan kita? Ano ba ang gulo? Yikingi, lakas mo ng loob na pumunta dito? Ako ang responsable sa kumpanyang ito. Ano na hindi ko kayang gawin? Ikaw, HMP, sige. Gusto mo bang makita kung ano ito? Hindi mo ba iniisip na ang mga peking ebidensyang ito ay makakasira sa akin? Peke. Anong ebidensya mo na pek ito? Nakalimutan mo ba ang isang bagay noong una? Paano mo nakuha ang bagay na ito? Hindi kaya ay galing kay Qiang Wangjin. Ikaf, hehehe. Nakalimutan ko pang sabihin sa iyo tungkol sa 5 taon kong trabaho. At lahat ng sakripisyo ko para sa kumpanya. Qiang Wangjin ay nag-iwan ng ebidensya para sa akin. Hehehe. Paglingkuran ka, ay karangalan para sa akin, si Qiang Wangjin. Qian Gwangjin, gago ka. Sabi ko na sa iyo, huwag kang magpakamatay. Ayaw mong makinig, ano ngayon? Hindi ako matatalo. Ako si Yuking, hindi kailanman matatalo. Ito ang ebidensya ng tax evasion mo. Yuking, anong karapatan mo para nandito ka? Meron ka rin nito? Siyempre, ang layunin ko ngayon ay alisin ka bilang cancer sa industriya para hindi masira ang workplace. Si. Qian Gwangjin, ito ba ang gusto mong resulta? Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Wala akong magagawa.
Sino ba naman ang masunurin? Hahaha, boss ye. Sabi mo, pagkatapos mong kunin ang bagong kumpanya, ako pa rin ang magiging director. Di ba? Director. Siyempre, hindi. O hahaha, hindi? E di mas mataas na posisyon. Ay nakakahiya naman, hahaha. Ikaw. Siyempre, hindi Kyang Jin. Narito. Nakakahiya naman ito. Ikaw, siyempre, hindi. Kyang Jin. Narito. Tanggal ka na. Ay kingi hindi. Boss ye, ano ang ibig mong sabihin? Nagprepara ako ng maraming dokumento para sa iyo. Hindi mo ba sinabi? Ako ba ay magbigay para sa aking mga kasalanan? Nangangako ako na gumawa ng pagbabago para sa iyong mga kasalanan. Hindi ko sinabi kung gaano ito kalayo. Kian Gwangjin KBA? O, sabihin sa akin tungkol sa iyo. Nakakita sa akin at nakakita ng isa pang bagong master. Bilang resulta, may iba na. Ito ay nagsisilbi sa iyo na patayin ang asno. Kingi, hindi mo magagawa ito sa akin. Nagbibigay ako sa iyo ng maraming bagay na ginagawa ko. Kaya ano? Sa tingin mo ay hindi mo nakolekta ang ilang piraso ng ebidensya. Ito ay mag-offset ang masamang bagay na ginawa mo sa akin bago. Kung wala akong malakas na background, walang ganoong kilalang pamilya, isang tao lamang ako. Ang pangarap ng mga ordinaryong manggagawa na ayaw ko. Pag-aalis ng 5 taon ng kabataan at pagkonsumo ng 5 taon ng mga pagsisikap na walang kabulan. At 2 milyong utang ko sa iyo. Hindi mo kailanman nararamdaman na mali ka. Kyang Jin, sa tingin mo lamang ay pusting mo sa maling kayamanan sa maling tao. Natatakot ka ba na maputol ang iyong karera? Bakit? Ikaw ay isang baso na muna alam lamang kung paano pangista sa buong araw. Maaaring umupo sa posisyon ng direktor. Ang mga nagtatrabaho ng husay. Ngunit upang maging walang katapusang squeeze sa pamamagitan mo upang ibigay sa iyo pabalik ang kalok. Yiking hindi ka na bata. Ito ang lipunan. Mayroon lamang kang maliit na bibig. Kapag ikaw lamang ang matamis na huni, ay maaari kang umakyat sa isang mataas na posisyon. Ano ang paggamit ng pagkakaroon ng lakas? Sino ang nakikita nito? Ito ay walang kapaking. Ngunit ngayon ako ay yakingi dito. Ito ay ganap na hindi pinapayagan na burin ang anumang talento. Huwag pahintulutan ang mga nakikipaglaban. Ang kabataan ay walang kabuluhang. Kyang Jin, hindi mo kailanman maiintindihan ang seguridad. Itapon sa kanya para sa akin. Alas. Abosi, mali ako ay mali na gusto ka o. Magsimula sa ilalim. Nagdemotya ako. Ayaf kong magdemosyon. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Itinapon ito. Alas. Huli. Hey, nakikita Montag. Ito ang paraan na Yekingi pumatay ng mga asno. Hindi siya mag-alala tungkol sa iyong mga katrabaho. Pinapayuhan ko sa iyo na umalis sa iyong trabaho nang mabilis o iba. Ang mga puwersa sa likod ng kanya ay maghihintay para sa iyo. Iyon ay industrial na blacklist. Bossy, ako si Tiawan mula sa Departamento ng Teknolohiya. Gusto ko lang itanong kung mananatili ako sa kumpanya. Pwedeng dagdagan ang sahod ko? Ako rin, bossy. Ako si Xiaoli, responsable. SA Character Design. Alam Montag naman. Sa industriyang ito, bihira ang trabaho namin. Lalo na ngayon, ang character design. Nang larong ito ay gawa ko lahat. Kung alis ako, malaki ang epekto sa kumpanya. Ganito na lang, hindi ako hihingi ng sobra kung payag kayo. Nadoblehin ang sahod ko, mananatili ako. Ganoon din ako, mananatili ako kung tataas ang sahod. Kung ayaw nyo, magre-resign kami lahat. Boss Ye, hindi mo siguro iniisip na kapag umalis kami, makakahanap ka agad ng kapalit namin, di ba? Oo. Resign. Sinabi na ng aming bossy, may personal movement sa kumpanya. Pwede kayong manatili. Kung gusto nyo, payag siyang taasan ang sahod ninyo ng 20%. Kung ayaw nyong manatili, pwede na kayong mag-resign ngayon. 20% lang, bossy. May sasabihin ako sa'yo. Nga pala, mawilan pa. Na napansin ni boss yun ang mga empleyadong. Tamad at pabaya sa trabaho. Nga pala, ikaw ay tatanggalin na. Sinabi ko na. Kung magtatrabaho kayo ng maayos, hindi ko kayo pababayaan. Ang sahod na ibibigay ko ay mas mataas kaysa sa iba. Pero ganun din. Hindi ko tatanggapin ang mga tamad tulad ni Ekingi. Ang mga tulad ni Kyang Jin. Hindi ko gagamitin. May iba pa bang reklamo? Wala akong reklamo. Hoy, ano ba yan? Nabayaan na kayo? 20% lang ang dagdag? Kuntento na ako. Ano para? Noong sumunod ako sa'yo. Hindi naman maayos ang pagbibigay mo ng sahod. Pinapalakas ko lang ang iyong pag-ipon. Tama na.
Yuking, wala ka nang pakialam dito. Lumabas ka na. Ikaf. Ayaw mong umalis? Sige, kayong mga to, itapon niyo siya. Ang yan. Huwag kayong lalapit. Babalaan ko kayo. Huwag kayong lalapit. Huwag nyo akong gagalawin. Yiking yi, yiking yi. Hindi kita patatawarin. Hindi talaga. Oon ga. May isa pa akong paan. Ang opisina ng King Feng Group ngayon. Ako ang nagrenta noon. Naalala ko, ang landlady, sobrang gusto niya ako. Espesyal ang larong ito. Ang opisina ng King Feng ngayon, hindi madaling makahanap ng ganoon. Pag sinabi ko sa landlady, Ikingi, dalhin mo yung mga empleyado mo. At lumayas kayong lahat. Ha ha ha. Yichingi yichingi. Hindi mo pa rin ako kayang talunin. Pag lumabas ka na sa kumpanyang ito, magkano kaya ang malulugi mo? Pero mabait ako, hindi kita pag-initan. Basta ibalik mo lang ang shares na sa akin talaga. Pwede kitang payagang bumalik. Ha ha ha. Buti na lang tapos na ang mga bagay na ito. Kung hindi, sa birthday ni Lola ngayon, baka ma-distract ka pa. Pero kahit gaano ka busy, dapat lola pa rin ang priority. Hindi pa nakikita ni Lola ang baby pag uwi natin. Hindi ko alam kung magkano ang ipapamasko niya. Puro properties lang ang nasa pangalan niya, araw-araw may renta. Hindi lang walang problema, ang pera pa ay dumadagsa. Mas mayaman pa siya kaysa sa tatay ko. Kaya magsisikap ako. Para balang araw, mabigyan din kita ng ganitong buhay. Yuking, bakit ka nandito? Anong gagawin mo? Lola, uminom ka ng tsa. Xiao Yua, Oo? May hihilingin ka ba sa akin ngayon? Talagang hindi ko kayang itago sa inyo. Ganito kasi. Nagtatayo ako ng maliit na kumpanya, yung kumpanya ko. Medyo umuusbong pa lang ang negosyo. May isa akong empleyado. Akala niya marami siyang naitulong, tapos ginamit niya ang lahat ng paan. Hanggang sa naagaw niya ang kumpanya ko. Ano? May ganitong bagay. Ay, hindi nyo alam, grabe ang ginawa nila. Ako, walang kapangyarihan, walang koneksyon, ginawa lang akong parang osong palaboy. At pinalayas. Ay naku. Xiao Yua, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa bagay na ito. Talaga? Sabihin mo nga, sino ba itong sobrang sama ng ugali? Naku. Lola, sigurado akong pagbibigyan ko sila ng leksyon. Naalala ko, ang negosyo mo ay isang kumpanya ng laro, tama? Oo, tama. Nagkataon, ang asawa ng aking apo ay may kumpanya rin ng laro. At higit pa, malakas ang kanyang impluensya sa industriya. Talaga? Ito ay asikasuhin ko sa kanya. Tiyak na mababawi namin ang iyong kumpanya. Naku, alam ko Lola, pero hindi mo kilala ang taong iyon. Grabe ang ginawa niya sa akin. Wala akong kapangyarihan o koneksyon. Natatakot ako, baka madamay ka pa. Naku, Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Walang makakapigil sa akin sa Pilipinas. Hindi ako naniniwalang may hindi ko kayang ayusin. Lola, ang aking King Feng Group ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, ang sweet mo kasi, at umupa ka pa ng aking kumpanya. Natural lang natulungan kita, Lola. Lola, huwag mo sabihin yan. Hahaha. Naku, ang telepono ko. Ito ang telepono. Hoy,
Bakit hindi pa kayo dumarating? Malapit na kami. Naku, dinala ba ninyo ang aking apo? Mabuti, basta dinala ninyo. Ano? Gusto niya ang lugar na ito. Sige, Lola, pag-isipan ko ng paraan. Nga pala, Lola. May gusto rin akong ipagawa sa iyo, pagdating mo na lang. Kanina, ang tawag ay galing sa asawa ng aking apo. Ah. Walang problema sa tulong niya. Pero, Xiaoyu, may isang bagay na gusto kong ipagawa sa iyo, Lola. Sige, Lola, sabihin Montag. Pwede bang pagsakripisyo mo ang iyong lugar? Pero, Lola, hindi kita pababayaan. Hindi kita papahirapan ng walang kapalit. Mayroon akong opisina malapit sa subway. Pwede kang lumipad doon, malaki ang lugar. Hindi kita sisingilin na mataas, pareho lang ng dati. At bibigyan pa kita ng 6 na buwan libre. Pero Lola, ang dahilan ko sa pag-upa ng lugar na iyon ay dahil ang layot nito ay angkop para sa pag-unlad ng kumpanya. Naku, Xiaoyu. Ah. Pwede naman tayong magkasundo, di ba? Et saka, Isa lang ang aking apo, at kung ano ang gusto niya, dapat kong ibigay. Mukhang may impluensya si Lola Zhao. Kung papayag ako, baka masaya siya. Baka may pag-asa pa ang sitwasyon ko. Sige, Lola. Kung ano ang sabihin mo, yun ang susundin ko. Alam kong matalino ka. Sige, pirmahan na natin. Sige, pirmahan na. Sige. Xiaoyu. Talagang dapat kitang pasalamatan para dito. Walang anuman, Lola. Dapat lang. Bakit kayo pumasok? Teritoryo mo ba to? Pwede kang pumasok, kami hindi. Lola, siya yung sinasabi ko sa'yo. Ang masamang tao na nang-agaw ng kumpanya ko, itong si Yekingi. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya para mang-api. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Ganito na ang itsura ko. Sinasabi mo bang siya ang nang-agaw ng kumpanya mo? Oo, siyan ga. Lola, Anak ko, ang tagal kitang gustong makita. kasalanan ko, Lola. Huwag mo na akong galitin. Ikaf talaga. Lola, Xiaolin, bakit hindi ka rin dumalaw? Para bisitahin ako. Parehong abala sa trabaho ang dalawa ninyo. kasalanan ko. Okay na. Ginongyu. Ipapakilala ko sa iyo, ito ang aking apo. Si Yekingi, at ito naman ang aking manugang. Si Lulan. Kanina mo sinabi na sila ang nang-agaw ng kumpanya mo. Bakit hindi mo sabihin kung ano talaga ang nangyari? Vala. Xiaoyu, huwag kang matakot. Sabihin Montag. Kung ang apo ko ang nang-api sa'yo, hindi ko siya pagtatanggol. Paano nangyari? Ang huling pag-asa ko ay Lola ni Yekingi. Bakit? Paano nangyari, tu? Bakit? Yuking, dapat tanggapin mo na ang katotohanan. Kung may reklamo ka, sabihin mo ngayon sa lola ko. Pwede mo nang sabihin ngayon. Reklamo? Pakiramdam ko, ako si Yuking ang pinakamalaking katawa-tawa. Yekingi. Hindi ako papayag. Gusto ko lang magkaroon. Isang kumpanya na sarili ko. May kasalanan ba ako? Nagkasala ako sa'yo, pero noon hindi mo. Sinabi sa akin na may ganito kang malaking background. Hindi ba dapat kitang agawin? Yuking, talagang baliw ka na. Baliw na ako, at ikaw ang nagpabaliw sa akin. Bakit hindi ka na lang yung ordinaryong empleyado na walang laban? Bakit may ganito kang malaking background? Bakit? Ang nagwagi ay hari, ang talo ay hampas lupa. Ako ang talo, hindi ko inakala na yung mga koneksyon na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng maraming taon ay pala yung mga bagay na gustong itago ng iba. Ha ha ha.
Pasensya na, sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. Sakim ako. Lahat ito, kasalanan ko. Maganda ang performance nating lahat ngayong quarter. Simula ngayon, ang ating kumpanya ay tuluyan ng magiging stable. At inaanunsyo ko, palitan ang pangalan ng kumpanya bilang Wind Direction Group. Okay. May handa rin akong red packet para sa inyong lahat bilang pasasalamat. Ako si Yekingi, gagawin ko ang isang. Pinakamalinis at pinakadalisay na kumpanya ng laro. Naku, bakit kaya bigla na lang nabaliw ang taong ito? Balita ko, dating black-hearted boss itong tao na ito. Iyak na ito'y karma. Andaan ninyo, itong 42 sets ng konkreto ay para lamang sa spaghetti na ito. Kailangan ng